Noong unang panahon ang mga panginoon ng demonyo at mga dyablo ay namuhay sa mundo at may kapangyarihang wasakin ang lahat, sa kabutihang palad ay mayroong mga maalamat na bayani na may pambihirang lakas, na kayang patayin ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap gamit ang kanilang mga relikya ng bayani. Ang tanging bagay na maaaring magbunyag ng katotohanan kung bakit napakalakas ng mga bayani at kung ano ang kanilang sikreto ay ang isinumpang alpha stigma at ito ang mga mata na mayroon si Rainer Luth. Si Rainer ay isang pangit at di kaaya-ayang lalaki na nag-aaral sa Roland Royal Special Military Academy, kung saan ipinapadala ang mga ulila at mga anak ng Serial Universe para sa pagsasanay. Kilala siya bilang pinakamalakas na salamangkero ng bansang Roland at may alpha stigma eyes na parang isang sobrang makapangyarihang peking bersyon ng Sharingan, dahil dito ay napansin siya ni Sean na isang puting buhok na may dugong maharlika at may sertipikadong alpha, na nakakita ng matinding potensyal sa kanya at tinawag pa niya itong itim na buhok na demonyo. Ngunit si Rainer ay hari ng katamaran na mas gusto pa niyang kumuha ng PhD sa pagtulog kaysa gumawa ng kahit anong makabuluhan, palagi siyang lumiliban sa klase at pagsasanay at isang araw, hinanap siya ni Sean at natagpuan siyang natutulog sa aklatan na parang ang mesa ang pinakakomportableng kama sa buong mundo. Kinabukasan sa training grounds ay dumating si Sean para panoorin si Rainer at makita ang kanyang tunay na kakayahan, ngunit sa halip ay nadatnan niyang bogbog ito sa laban-laban sa kanyang kaibigan at sparring partner na si Kafir, na gumagamit ng napakalaking spell ng kidlat para patamaan siya at pabagsakin sa lupa. Napansin ni Sean na kahit nagkukunwari itong inutil ay nagawa pa rin ni Rainer na protektahan ang sarili gamit ang isang reverse spell. Naiinis ang lahat sa kanyang tamad na ugali pero kahit na bumagsak ang buong mundo, hindi ito alintana ni Rainer na tuloy lang siya sa kanyang katamaran. Maya-maya ay lumapit si Sean kay Kafir at inanyayahan silang dalawa na sumali sa kanyang grupo para sa nalalapit na mock battles. Ayaw talaga sumali ni Rainer dahil para sa kanya ay sobrang hassle ito kaso biglang napabulong si Sean sa kanya at sinabi niyang alam niya ang lihim ng kanyang alpha stigma. At ilantad niya ito sa lahat bilang isang halimaw kung hindi siya sasali sa grupo. Dahil dito ay biglang nagbago ang isip ni Rainer at kinabukasan ay nagsimula na ang paglalakbay ng grupo para sa mock battle at nagawa nilang durugan ang mga mahihinang kalaban na parang wala lang, dahil dito ay nagdiwang sila ng todo at nagdaos ng isang malaking party sa gabi para ipagdiwang kung gaano kagaling si Sean at matapos malasing ang lahat, nag-usap sina Sean at Rainer sa balcony habang sumisikat ang araw. Sa kanilang pag-uusap ay ibinahagi nila ang kanilang mga nakaraan na si Rainer pala ay dating nasa isang sekretong military orphanage kung saan sinasanay ang mga bata para sa digmaan, nang matapos ang digmaan ay ipinadala siya sa Royal Military School. Samantala sinabi ni Sean na galit siya sa kanilang bansa pati na rin sa mayayamang dugong bughaw na puro ganid sa pera at sa walang kwentang hari. Ipinahayag niya ang kanyang pangarap na maging hari balang araw at gawing mas maayos ang bansa ayon sa kagustuhan ni Rainer at ang hindi niya alam, ang tanging gusto lang ni Rainer ay ang isang bansang pwede siyang matulog buong araw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang sumalakay ang isang grupo ng Halloween-themed na mga halimaw at sa utos ni Sean ay agad na tumakbo si Rainer palayo, iniwan siyang mag-isa upang ipagtanggol ang sarili at sinubukan ni Sean na tumakas, pero mabilis siyang napaligiran ng mga kalaban. Sa di inaasahang pagkakataon ay lumitaw si Ferris na isang blonde na mandirigma na may hawak na espada upang iligtas siya, pinadala siya ng kanyang kapatid para protektahan si Sean at matapos matanggal ang mga kalaban ay humiling siya ng mga dumpling bilang kapalit, dahil may matinding obsession siya sa mga ito. Kinabukasan ay nagpunta si Sean upang dalhan si Ferris ng dumpling at dito niya nalaman na kabilang ito sa pamilyang Aries. Isang maharlikang pamilya na may tungkuling protektahan ang hari at sa napakalawak na hardin ng kastilyo. Sinabi ni Sean kay Ferris na anak siya ng isang maharlikang ama at isang babaeng mula sa mababang uri ng lipunan. Marami siyang kapatid na maharlika na galit sa kanya at gustong siyang patayin, dahil dito ay ipinagkatiwala niya kay Ferris ang tungkuling hanapin ang taong umatake sa kanya at bilang kapalit, bibigyan niya ito ng dumpling araw-araw. Para maisagawa ang misyon ay kinuha ni Ferris ang kanyang mukhang basahan na kapatid na si Iris upang tumulong sa paghahanap. Ilang araw ang lumipas ay may dumating na dalawang lalaki sa akademya na may masamang balita. Muling sinalakay ng kaharian ng Estebel ang Roland at isang digmaan ang paparating. Agad na nagmobilize ang militar at kahit si Rainer na wala nang ginawa kundi matulog ay napilitang sumama sa hukbo.
Bago sila umalis patungong Estabel ay nilapitan ni Kefir si Reiner at sinabi niyang mahalaga ito sa kanya at hindi niya kakayanin na mawala ito. Samantala si Ferris at Iris ay iniimbestigahan ang isang lalaking nakagapos sa kanyang kama. Iginiit nito na ang payapang pagpupulong kung saan pupunta sina Sean at ang kanyang grupo ay isang patibong, 50 malalakas na Magic Knights ang naghihintay upang patayin silang lahat at ibinunyag din ng lalaki na may isang spy sa grupo ni Sean pero wala itong ideya kung sino. Habang nagaganap ang interogasyon ay isang napakabilis na anino ang biglang lumitaw sa kwarto at pinugutan ng ulo ang lalaki na parang isang Lego lang, at ang may kagagawan ay si Lucille na kanilang kapatid. Sinabi nito kay Ferris na masyado siyang malambot kay Iris kaya't pinatulog na lang ni Ferris si Iris para hindi nito makita ang bangkay na walang ulo. Sinabi rin ni Lucille na ang laban sa 50 Magic Knights ang magiging pagsubok kung karapat-dapat si Sean bilang hari na dapat nilang sundin. Sa hangganan ng Estabel habang nagtatayo ng kampo ang grupo, nalungkot si Kefir at sinubukan na palipasin ang lungkot sa pagtitig sa ilog. Agad na naisip ng tropa na si Reiner ang dahilan ng kanyang lungkot kaya't itinulak nila ito papunta kay Kefir upang mag-usap sila. Sa puntong ito ay nagpakalakas loob si Kefir at sinabing mahal niya si Reiner at gusto niyang tumakas silang dalawa. Subalit si Reiner ay masyadong sigma kaya hindi niya alam kung ano ang dapat gawin kaya naman, nagpaalam na lang sa kanya si Kefir at inamin na siya ang spy sa grupo at bigla niyang inactivate ang Estabel Magic at tumakbo papunta sa may sand na bukid sa harap nila. Ilang segundo lang ang lumipas ay biglang lumabas mula roon ang mga mandirigma ng Estabel at nagsimulang patayin ang buong grupo. Agad na naalerto si Sean at sa gitna ng kaguluhan ay nagawa nilang tumakas ni Reiner pero hindi nagtagal at napalibutan sila ng mga sundalo. Dahil wala nang ibang pagpipilian ay ginamit ni Reiner ang kanyang Alpha Stigma na parang Sharingan at kinokopya ang mga spell ng mga sundalo at ibinalik ito sa kanila. Nang makita ng mga sundalo na may Alpha Stigma silang kalaban, halos matakot sila sa sarili nilang anino pero naniwala pa rin silang mananalo sila dahil sa dami ng kanilang tauhan. Sinubukan ni Sean na pagsisihin si Reiner dahil ngayon lang ito gumamit ng tunay niyang kapangyarihan. Pero bago pa sila makakilos ay dumating ang mas marami pang Magic Knights at na-knockout si Reiner at nang magising siya, ipinakita ng mga sundalo sa kanya na walang silbi ang kanyang kapangyarihan dahil nahuli na nila sina Kefir at Sean. Habang binubugbog nila si Sean ay sinimulan nilang tanggalan ng suot si Kefir para gawin ang mga hindi kanais-nais na bagay sa kanya. Sa sandaling iyon ay nabasag ang isipan ni Reiner at tuluyang nag-activate ang kanyang Alpha Stigma at nagwala siya ng husto. Sa loob lamang ng ilang segundo ay dinurog niya ang lahat ng Magic Knights at ginawang alikabok. Pero nawalan siya ng kontrol at muntik na ring masugod sina Sean at Kefir. Mabuti na lang ay nagsimulang lumaban ang katawan ni Reiner sa kanyang sariling kapangyarihan at tinulungan siya ni Sean na ipikit ang kanyang mga mata upang mawala ang kanyang Alpha Stigma mode, dahil dito ay nawalan ng malay si Reiner. Ilang oras ang lumipas ay dumating ang mga reinforcement at dinala silang tatlo pabalik sa kabisera. Ipinagbunyi si Sean bilang isang bayani at habang si Kefir ay ibinilanggo, si Reiner naman ay pinahirapan dahil sa kanyang Alpha Stigma na itinuturing ng lahat bilang isang delikadong sumpa at tanda ng isang halimaw. Sa kabila ng kanyang paghihirap ay nagawang makipagkasundo ni Reiner sa gobyerno na pinalaya nila si Kefir kapalit ng pagbibilanggo niya mismo, habang siya ay naghihintay ng hatol sa kanyang pagbitay at habang kausap niya si Kefir sa selda. Sinabi niya rito na nalaman niyang patay na ang kanyang kapatid at iginiit rin niyang kinamumuhian niya ang digmaan at nais lang niyang mabuhay sa isang mundo kung saan makakatulog siya buong araw. Habang inihahatid si Kefir palabas ng kulungan at sinabi niya kay Reiner na ang kasakiman ay isang halimaw, ang digmaan at mga kaharian ay mga halimaw at dahil siya rin ay isang halimaw ay nararapat lang na manatili siya sa kulungan. Pinutol ni Kefir ang kanyang pagsasalita at hinalikan siya at saka sinabi na hindi halimaw si Reiner at mabubuhay siya tulad ng sinabi niya sa kanya at maya-maya, dumating si Sean upang bisitahin si Reiner at binanggit niyang hangal siya sa pagpapakulong sa sarili at iniabot sa kanya ang isang susi upang makatakas sa gabi. Sinabi rin ni Sean na iyon na ang huling beses na bibisitahin niya ito. Nagpasalamat si Reiner pero sinabing napakalaking abala ang pagtakas at mas gusto niyang manatili sa kulungan para tuluyan na siyang makatulog ng maayos at ilang araw pagkatapos nito, pumunta si Sean sa hardin ng House Ares at nagbigay ng dumpling kay Ferris. Biglang lumitaw si Lucille Ares at inimbitahan siya sa kanyang dojo upang mag-usap at sa loob ng dojo,
ipinahayag ni Lucille na magtatanong siya ng maraming bagay upang matukoy kung karapat-dapat si Sean bilang hari o kung dapat na niyang talikuran ito. Pumayag si Sean at sinundan siya papasok sa dojo. Samantala si Reiner na nabubulok pa rin sa kulungan ay nakipagpis sa isang bantay upang bigyan siya ng papel at lapis, pati na rin 1,000,000,000 libro mula sa iba't ibang aklatan at sa sobrang pag-iisa ay nakipagkaibigan pa siya sa isang gagamba na dumalaw sa kanyang selda at nagsimulang maghabi ng sapot. Habang tumatagal ay naging magkaibigan si Reiner at ang bantay at pati na rin ang anak nitong sanggol na lumaki sa paglipas ng panahon, madalas silang mag-usap tungkol sa kanilang pamilya, buhay at mga opinyon tungkol sa digmaan. Isang gabi isang anino ang lumapit sa selda ni Reiner habang siya ay natutulog at sinilip nito ang ginagawa niya at biglang sinabi na sapat na. Kinabukasan ay dumating ang bantay sa selda ni Reiner pero halata na wala ito sa kanyang dating masayahin na sarili. Dito isiniwalat na 2 taon na ang lumipas simula nang makulong si Reiner at dumating na ang araw ng kanyang pagbitay. Humiling si Reiner na tulungan siyang dalhin ang kanyang research report na isinulat niya sa loob ng 2 taon. Pero malungkot na ipinaalam ng bantay na hindi siya pinapayagang magdala ng anuman. Labis ang lungkot ng bantay habang inilalabas niya si Reiner mula sa madilim nitong selda at sa unang pagkakataon, nagawa ni Reiner na batiin at sabay na magpaalam sa asawa at anak ng bantay, na matagal na niyang naririnig sa kanilang mga kwentuhan sa nakaraang mga taon. Pagkatapos ay iniabot siya ng bantay kay Ferris na may tungkuling dalhin siya sa kanyang huling destination. Napansin agad ni Ferris na si Reiner ay tila may kakaibang personalidad, kaya't tinawag niya itong isang malaking manyak at agad namang tumanggi si Reiner, pero wala siyang laban sa opinyon ni Ferris. Makalipas ang ilang hakbang ay biglang humingi ng tawad si Reiner kay Ferris at sinabi niyang kailangan niyang subukang tumakas dahil sa isang pangakong binitiwan niya. Agad niyang binanatan si Ferris ng kidlat na spell pero madali lang itong hinarang ni Ferris at ni hindi man lang natitinag. Dahil dito ay nagsimula silang maglaban sa gitna ng kagubatan. Habang gumagamit si Reiner ng Alpha Stigma at napagtanto niyang si Ferris ay likas na mabilis at malakas kahit hindi gumagamit ng mahika, sa isang sandali ng kahinaan na nagkaroon siya ng pagkakataong patayin si Ferris gamit ang apoy pero sa halip na sunugin ito, gumamit siya ng tubig na mahika. Sa loob ng ilang pulgada ay muntik nang tamaan ng espada ni Ferris ang kanyang ulo kaya't nagulat ito kung bakit hindi siya tinapos ni Reiner. Pinag-isipan ni Ferris ang ginawa ni Reiner at dumating sa konklusyon na nahumaling ito sa kanyang kagandahan, dahilan kaya hindi siya napatay. Sinabi niyang kailangan nilang magmadali dahil hinihintay sila ng hari at pagdating nila sa palasyo, nabigla si Reiner nang malaman niyang si Sean na ngayon ang hari at sa sobrang pagod, nagpasya si Reiner na matulog sandali kahit pa nasa harapan siya ng isang hari. Upang gisingin siya ay binanggit ni Sean na patay na si Kafir pero agad niyang itinama ito at sinabing umalis lang ito upang maglakbay sa mundo. Nalaman din niya na sa loob ng 2 taon ay isinulat ni Reiner ang isang research paper tungkol sa kung paano lumikha ng isang kaharian ng puro tulog. Napagpasyahan niyang ang susi sa kapangyarihan ay ang paghahanap ng mga sinaunang relikya ng bayani na nakakalat sa buong mundo. Ito mismo ang misyong inatasan kay Ferris at Reiner na gawin at bagamat wala silang gana sumunod, tinatakot ni Sean si Ferris na wawasakin ang paborito niyang tindahan ng dumpling kung tatanggihan niya ang misyon. Dahil dito ay hinahatak ni Ferris si Reiner palabas ng palasyo at papunta sa paghahanap ng mga relikya. Ilang araw matapos magsimula ang kanilang paglalakbay ay napadpad sina Ferris at Reiner sa nila, kung saan nakalaban nila ang ilang sundalo at nang makita ng mga ito na may Alpha Stigma ay si Reiner, halos matakot sila sa kanilang sariling anino. Muntik nang masabi ni Reiner ang buong sikreto tungkol sa paghahanap ng relikya pero agad siyang hinahampas ni Ferris sa ulo gamit ang kanyang espada upang patahimikin siya, matapos magpahinga sa isang maliit na tindahan at matukoy ang eksaktong lokasyon ng relics. Kinausap nila ang may-ari ng tindahan at nalaman nilang sikat at mahal si Sean bilang isang bayani sa buong kaharian. Pero galit na galit si Ferris sa kanya dahil sa banta nitong sirain ang tindahan ng dumpling, samantala ay itinuturing naman ni Reiner si Sean bilang kanyang matalik na kaibigan at sa kabisera, abala si Sean sa pakikipag-usap sa kanyang Kingsguard tungkol sa kalagayan ng kaharian. May isang pulang buhok na lalaki na nagngangalang Clough na palaging banibiro ng kanyang mga kasama at biglang dumating ang isang ulat mula sa Nila Squad, na nagsasabing palaboy-laboy pa rin sina Reiner at Ferris malapit sa hangganan ng kaharian.
Habang naglalakbay si Sean sakay ng kanyang karwahe ay biglang inambush siya ng isang lalaking nagngangalang Fel at sa halip na patayin ito, napansin ni Sean na isa lamang itong mababa ang antas na mamamayan na desperado na hinahanap ang kanyang nawawalang kapatid na si Asina, na dinukot ng mga tiwaling maharlika. Dahil dito ay nagpasya si Sean na tulungan siya sa laban-laban sa katiwalian sa kanilang mundo at ilang oras matapos ito, napadpad sina Ferris at Reiner sa Nelpha na kung saan natagpuan nila ang isang mahiwagang pyramid. Sinimulang i-decode ito ni Reiner gamit ang kanyang Alpha Stigma pero sobrang bagal niya kaya inip na si Ferris kaya't pinutol na lang niya ang pinto gamit ang kanyang espada. Habang pumapasok sila sa templo ay sinusubaybayan sila ng isang grupo ng mga mandirigman na may damit na katulad ng Kingsguard at sa loob ng pyramid. Sobrang ingat si Reiner na huwag mag-activate ng kahit anong bitag dahil marahil ay nanood na siya ng Indiana Jones at alam niya kung gaano ito kadelikado. Si Ferris naman habang naglalakad ay aksidenteng na-activate ang lahat ng bitag sa templo, dahilan para magkaroon ng napakalaking tsunami na tumatangay sa kanila at pati na rin ang squad captain na si Milk. Matapos nilang makaligtas ay napadpad si Reiner sa ibabaw ni Captain Milk at nagsimula itong magbigay ng lektura sa kanila tungkol sa kung paano nila ninakaw ang mahika ng Roland at kung paano sila ngayon ay tinaguri ang Taboo Breakers. Subalit sa sobrang dami ng kanyang salita ay nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Nakilala ni Captain Milk si Reiner pero hindi niya ito maalala at sinubukan niya silang labanan, pero biglang gumuho ang gusali at halos hindi sila nakatakas. Pagbagsak ng templo ay biglang lumitaw mula rito ang isang napakalaking Power Ranger style na mecha robot. Agad na kinumpirma ng Alpha Stigma Eyes ni Reiner na hindi ito gumagamit ng mahika kaya't walang silbi ang kanilang mahika laban dito. Napaisip sina Ferris at Reiner kung paano ito matatalo pero sa huli ay naisip nilang pagtakbo na lang ang pinakamagandang ideya. Habang tumakas sila ay napansin ni Ferris na nakapulot siya ng isang artifact mula sa templo, ginamit niya ito upang pansamantalang wasak ang halimaw at sapat na ito upang makalayo sila. Samantala sa kabisera ay muling nagkita sina Fel at ang kanyang kapatid, si Sean sa kabilang banda ay nakikipag-usap sa mga tiwaling maharlika na nasa likod ng pagdukot kay Asina, nagpapanggap siyang kakampi nila na kahit na labis niyang kinamumuhian ang mga ito. Kinagabihan ay mag-isa si Sean sa kanyang silid habang binabasa ang research paper ni Reiner at dumating si Lucille, ang kapatid ni Ferris at unti-unting sinubukan na brainwash si Sean upang maniwala na isa talagang halimaw si Reiner, sa kabila ng mabubuting pangarap nito para sa mundo. Samantala sa lugar ng Nila ay sobrang pagod na si Reiner sa paghahanap ng mga relikya at gusto lamang niyang maghanap ng isang inn upang makatulog ng maayos. Ngunit para kay Ferris na tila isang kakaibang fetish lang ito ni Reiner kaya't sa halip, pumunta na lang sila sa isang aklatan. Pagdating nila roon ay hindi pinapasok si Reiner ng librarian dahil mukha raw itong pasaway, samantalang si Ferris naman ay pinayagang pumasok dahil maganda siya at biglang narinig nila ang isang gulo sa isang eskinita, nagpasya silang atakehin ang dalawang walang silbing lalaki na nanggugulo sa isang lalaking nagprotekta sa dalawang bata. Ang lalaking ito ay si Lord Tol na tinuturing ng karamihan bilang tunay na prinsipe ng Nila at kahit na malayo siya sa kasalukuyang mga pinuno nito, naninirahan siya sa isang malawak na estate kasama ang kanyang mga kapatid. Sa loob ng aklatan ay tinulungan ni Tol sina Ferris at Reiner na makuha ang lahat ng librong kailangan nila at ipinakita rin ni Tol na isa siyang normal at mabait na tao. Sa kabisera, ginawa namang tagapaglingkod ni Sean si Fel na natuwa naman dahil sa pantay-pantay ang pagtrato sa kanya ni Sean at ipinapaalala ni Fel na may paparating na Noble Ball sa gabing iyon, pero binigyan siya ni Sean ng buong weekend upang makasama ang kanyang kapatid at sa sobrang tuwa, umalis si Fel upang puntahan ang kanyang pamilya. Sa ball ay nagbiro lang si Sean kasama ang kanyang bantay na si Clough nang biglang lumapit ang dalawang mayabang na maharlika. Habang nakikipag-usap siya sa kanila ay biglang dumating ang balitang patay na si Fel at ang dalawang maharlika ay tumawa, binanggit nila na wala namang halaga ang pagkamatay nito dahil isa lang itong walang kwentang hamak na tao. Kahit na galit si Sean na pinilit niyang panatilihin ang kanyang composure at pagkatapos tingnan ang katawan ni Fel, binuksan niya ang mga gamit nito at nakita ang isang nakakabagbag damdaming liham para sa kanyang kapatid. Dahil dito ay agad niyang inatasan si Clough na ayusin ang libing ni Fel at ipinag-utos sa isa pang lingkod na siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang kapatid na si Lena mula sa mga maharlika. Maya-maya ay dumating si Lucille at sinubukan na akitin si Sean na gumanti agad laban sa mga maharlika,
pero sumagot lang ito na magbabayad ang mga tiwaling maharlika pero hindi pa ngayon. Samantala sina Reiner at Ferris ay nagre-relax habang kumakain ng hapunan kasama si Lord Toll at ang napakarami nitong mga kapatid. Biglang lumitaw ang kapatid ni Ferris na si Iris na agad pinagbubugbog si Reiner at inihayag niya na siya na ngayon ang magiging contact nila kay Sean, kaya siya na ang tagapaghatid ng mensahe sa kanila mula sa palasyo. Sa sobrang dami ng maling impormasyon na natanggap ni Iris mula sa kanyang kapatid at naniniwala siyang kahit makipag-usap lang siya kay Reiner na maaari na siyang mabuntis, samantala sa kabisera ay patuloy na nakikipagpulong si Sean sa mga maharlika na nagsabing may mga kakaibang pangyayari sa Nelpha na kailangang agad maresolba. Matapos ang pulong ay bumalik siya sa kanyang opisina kasama si Clough, at si Sean ay sinalubong ng isang kakaibang mukhang lalaki na nagngangalang Minan Frood at isang Lieutenant Colonel ng Roland Royal Army. Naroon siya dahil gusto niyang maging madilim na bahagi ni Sean ang parte ng hari na hindi nito gustong yakapin. Gusto niyang lipulin ang ama ni Sean at lahat ng natitirang tiwaling maharlika sa ngalan ng hari. Sa huli ay napagdesisyonan ni Sean na kunin siya bilang tauhan at ilang araw ang lumipas habang nag-uusap sina Sean at Iris tungkol sa misyon ni Reiner at Ferris. Sinabi ni Iris na sa nila ay mayroong isang bobo na prinsipe at isang mabuting prinsipe na gustong-gusto ng mga tao. Napagtanto ni Sean na ang mabuting prinsipe ay si Toad at dagdag pa ni Iris. Sobrang nasarapan si Reiner sa pagluluto ni Nelphi na sinabi nitong gusto niyang matulog ng buong araw matapos kumain ng pagkain nito, dahil dito ay naging interesado si Sean sa katotohanang nasa nila sina Reiner at Ferris. Habang nasa isang mahabang hapagkainan ay napag-usapan ni Sean at ng kanyang pangunahing tauhan kung dapat ba niyang bisitahin ang nila, lalo na't may mga bulong-bulungan na nakipagsanib puwersa na ang anti-king faction sa mga maharlika ng Nelphi upang patayin siya. Para kay Bern ay ito ang perpektong pagkakataon upang pagsamasamahin ang lahat ng galit kay Sean sa isang lugar at tapusin sila ng sabay-sabay. Nag-alok pa itong sumama kay Sean sa Nelpha upang protektahan siya at may pag-alinlangan ang iba pang tauhan, pero sa huli ay pinili nilang makinig kay Meryn at sumama sa pagpunta sa nila. Pagdating ni Sean at Meryn sa nila ay sinalubong sila ng matandang hari na mukhang walang hiya. Nang makita ng mga bantay ng hari ng nila ang pagdating ng grupo na halos mamatay sila sa takot, iniisip nilang baka sakupin na sila ng Roland at durugan silang lahat. Dumating ang anak ng hari na si Prince Darnell at nagsimulang magpanggap na matapang at umasta na parang isang malaking hangin, dahil sa kanyang kawalang hiyaan ay pinatapon siya mismo ng kanyang ama palabas ng bulwagan. Matapos noon ay agad na lumapit ang hari kay Sean at nagsimulang magpakababa at humihingi ng paumanhin para sa asal ng kanyang anak at iniimbitahan siya sa isang piging kinabukasan. Pagbalik sa kanyang silid ay binasa pa rin ni Sean ang liham ni Fel at nangakong ipapadala ito sa kanyang pamilya kapag nakabalik siya sa kabisera, samantala sinabi ni Bern kay Sean na alamin niya kung sino ang kumukontrol kay Prince Darnell at tiyakin niyang mapapahamak ito. Subalit sa halip ay nagpasya si Sean na dumaan muna sa estate ni Lord Toll upang makita sina Reiner at Ferris. Sa estate ni Toll ay nagulat sina Reiner at Ferris sa biglaang pagdating ni Sean at agad silang naglaro ng harutan bilang pagbati sa isa't isa. Hindi nagtagal ay dumating si Toll at nagsimulang maghain ng agahan, habang sinisikap ni Sean na itago ang kanyang totoong pagkakakilanlan samantalang sinusubukan naman ni Reiner na ibunyag ito. Matapos ang agahan ay hiningi ni Sean ang tulong ni Reiner at Ferris upang protektahan siya sa piging sa gabing iyon, matapos ang isang araw ng walang kabuluhang pagmamanman sa piging at nagpasya sina Reiner at Ferris na bumalik na lang sa estate ni Toll. Samantala pagkatapos ng piging ay pinag-usapan ni Minan at Sean ang mga natuklasan ni Meryn, na pag-alaman nilang si Prince Darnell ang nasa likod ng buong sabwatan na nagsimula nang magsimulang isipin ng hari na gawing tagapagmana si Toll sa halip na si Darnell. Dahil dito ay sinimulan ni Darnell na imanipyala ang mga tiwaling maharlika ng Roland para sa kanyang sariling adhikain. Tiniyak ni Sean kay Meryn na huwag siyang makialam dahil nais niyang ang hari mismo ang magparusa kay Darnell, subalit matapos ang kanilang pag-uusap ay pumunta si Meryn at itinumba ang karamihan sa mga maharlika ng Nelly, itinuring silang walang kwentang basura. Matapos noon ay pumunta siya sa estate ni Lord Toll upang alamin kung sino ito at kung dapat din niya itong patayin at pagdating ni Meryn sa estate, nagulat siya nang makita sina Ferris at Reiner na napagkamalan niyang si Lord Toll, dahil dito ay agad siyang sumugod upang labanan sila. Sa gitna ng laban ay ipinakita ni Meryn ang kapangyarihan ng kanyang singsing na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga anino.
Matapos ang matinding labanan ay nakita niya ang isang bagay na nakakatakot kay Reiner, dahilan kaya bigla siyang umurong at sinabing gusto niyang makita silang muli sa hinaharap. Sa labis na pagod ay nawalan ng malay si Ferris kaya't inalagaan siya ni Reiner at pinatulog. Kinaumagahan ay nagpasya silang tahimik na lisanin ang estate ni Tol upang maiwasang bumalik si Minan. Ilang araw matapos nito ay bumalik si Sean sa kabisera at sinubukan na makakuha ng maraming impormasyon tungkol kay Minan, pero wala siyang makuhang anumang talaan ng kanyang buhay bago siya inampon ng pamilyang Freud. Habang pinag-uusapan ito ni Sean at Clough ay biglang pumasok si Minan sa silid na nakangiti at nagtanong kung ano ang nalaman nila tungkol sa kanya at sa halip na tanggalin si Minan, pinanatili siya ni Sean sa kanyang panig at sinabi naman ni Meren na sinubukan niyang patayin si Lord Tol, pero nakaranas siya ng hindi inaasahang hadlang kaya hindi natuloy ang kanyang misyon. Ilang araw matapos makatakas sa estate ni Tol sina Ferris at Reiner ay nasa basement ng isang kastilyo sa alley, sinusuyod ang treasury sa paghahanap ng isang hero relic at sa halip na makahanap ng anumang mahalagang artifact, puro impormasyon ng mga tagapag-iwas ng buwis ang kanilang nadiskubre. Nang handa na silang umalis ay biglang pumasok ang isang lalaking may pink na buhok na si Sui, kasama ang kanyang maliit na kapatid na si Ko at pareho silang naghahanap ng kayamanan, pero agad silang in-inform ni Reiner na wala silang makikitang kayamanan doon. Muntik nang masabi ni Reiner ang kanilang totoong misyon at ang paghahanap ng hero relics, pero buti na lang at napigilan siya ni Ferris bago pa siya madulas at pagkatapos noon, sabay-sabay silang umalis sa basement. Kinabukasan habang nag-aalmusal sina Captain Milk at ang kanyang squadron sa Nelfie Inn, nagkaroon ng flashback kung paano magkakilala sina Captain Milk at Reiner noong bata pa sila at napakita rito kung paano tinulungan ni Reiner si Milk habang tumakas sila mula sa kanilang nasunog na orphanage. Habang nangyayari ito ang parehong magkapatid na may pink na buhok na nakasalubong ni na Reiner at Ferris ay biglang lumapit kay Milk at sa kanyang squadron, tinanong nila kung sila nga ba ang Taboo Breaker Squad at samantala nasa puntod ni Fel si Sean, nagagalit pa rin sa sarili dahil hindi pa rin niya magawang buwagin ang katiwalian sa loob ng maharlikang pamilya. Nilapitan siya ng kapatid ni Fel na si Asina at sinabing huwag siyang malungkot dahil kung buhay pa si Fel, ayaw nitong makitang nasasaktan ang isang makatarungan at mabuting hari. Sa nila ay sa wakas ay natunton na ni Captain Milk at ng kanyang squadron sina Reiner at Ferris at abala sa paghuhukay para sa isang kayamanan. Balot pa rin si Captain Milk sa kanyang ilusyon na si Reiner ay pinipilit lamang ni Ferris na gawin ang lahat ng ito, at siya lamang ang makapagliligtas sa kanya. Matapos pagplanuhan ang isang mahusay na diskarte upang talunin sina Reiner at Ferris ay sinubukan nilang siluhin ang dalawa sa isang ambush, pero sa loob lamang ng ilang segundo ay napulbos sila ni Reiner at Ferris at itinali sa isang puno. Kahit anong pagsisikap ni Milk na ipaalala kay Reiner ang kanilang nakaraan ay hindi pa rin niya ito maalala, hindi na lang siya pinansin ni Ferris at bumalik sa paghuhukay at nahanap nila ang isang matikas na itsurang punyal, pero matapos suriin ito gamit ang Alpha Stigma Eyes ay nalaman ni Reiner na wala pala itong silbi. Biglang napansin nila ang isang napakalaking hukbo ng Nelfie na dumadaan, sinamantala ito ni Milk at nagsimulang sumigaw upang humingi ng tulong at umaasang mapapansin siya at mapapalaya. Dahil dito ay kinailangang sagipin siya ni Reiner pero nauwi ito sa pagkaharap nila sa isang buong hukbo ng sundalo. Dahil nakita niyang walang kwenta ang punyal ay walang pag-alinlangan niya itong itinapon, pero sa sandaling bumagsak ito sa lupa ay biglang lumitaw ang isang napakalaking pulang dragon at agad na tumakbo ang lahat, napagtanto ni na Reiner at Ferris na mas madaling iwanan na lang ang dragon kaysa harapin ito. Matapos nilang halos hindi makatakas mula sa dragon ay nakaranas si Captain Milk ng isang matinding existential crisis, nagsimulang tanungin ang lahat ng kanyang naging desisyon sa buhay subalit pinapanatag siya ng kanyang squadron, sinabing siya ang pinakamahusay na pinuno at ipinagmamalaki nilang maging bahagi ng kanyang grupo, kaya't unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa. Sa kabisera ay patuloy pa ring nakatayo si Sean sa puntod ni Fel, sinisisi pa rin ang sarili sa kanyang pagkamatay at nilapitan siya ng kapatid ni Fel na si Selina at ipinahayag na alam niyang mahalaga ang kaharian kay Fel, kaya nais niyang ialay ang kanyang sarili sa paglilingkod kay Sean upang parangalan ang alaala ng kanyang kapatid. Sa eksaktong sandaling iyon ay dumating si Minan at ibinalita na nag-alsa na ang maharlikang pamilya ng Eststab laban kay Sean. Kinabukasan ay nagtipon sina Sean at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa meeting room upang pag-usapan kung paano nila tutugunan ang bagong banta na ito.
Ang mga maharlikang konsehal ng Roland ay nais gumamit ng mas matigas na pamamaraan at sinasabing masyadong malambot si Sean sa kanyang desisyon. Si Sean naman ay tiniyak sa kanyang mga tauhan na hawak na niya ang sitwasyon at inutusan silang lumapit kay Minan kung gusto nilang malaman ang tungkol sa pinuno ng pag-aalsa. Ibinunyag ni Minan na ang rebelde nilang hukbo ay may 50,000 sundalo na siyang dahilan kung bakit halos manginig sa takot ang maharlika. Gayunpaman ay pinagkatiwalaan ni Sean si Clough upang hawakan ang sitwasyon at habang si Merren ang magiging kanang kamay nito. Habang naglalakad sa pasilyo ay kinausap ni Sean si Merren tungkol sa kanyang hinala na si Minan mismo ang nasa likod ng pag-aalsa. Pinagsama-sama niya ang lahat ng kontrahari upang mabilis silang mapuksa. Sinabi ni Sean kay Merren na itigil na lang nito ang pakikialam at gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Sa Estebel ay naniniwala si Lady Noan na ang kanyang ama ang dapat manguna sa revolusyon kaso hinikayat siya ng kanyang lingkod na siya mismo ang mamuno dahil siya ang paborito ng mga tao. Sa kabila nito ay nag-alinlangan siya dahil masaya naman ang karamihan sa pamumuno ng Roland. Gayunpaman ay pinilit siya ng kanyang tagapayo na mas lalong dadami ang panganib hanggat hindi sila kumikilos. Dahil dito ay nagdesisyon siyang pasiglahin ang kanyang mga sundalo para sa isang buong lakas na labanan laban sa Roland. Nang magsimula ang labanan ay ipinakita ni Clough kung bakit tinatawag siyang Crimson-Fingered Clough. Ipinamalas niya na sobrang lakas niya habang sinisikap niyang tapusin ang labanan na may pinakakaunting bilang ng nasawi. Nang malaman ito ni Lady Noan ay muli siyang napaniwala ng kanyang tagapayo na isang panlinlang lang ito ng Roland upang palalabasin na maaawain sila. Nang napalibutan na ng hukbo ng Roland ang kastilyo ng Estebel ay nagpadala ng liham ang tagapayo ng prinsesa kay Clough. Sinabi nito na kung hindi umatras ang hukbo ng Roland ay sisimulan nilang patayin ang mga karaniwang mamamayan, isang bagay na alam nilang hindi kailanman papayagan ni Sean. Nalugmok sa depresyon si Lady Noan at napagtanto niyang isa lang siyang puppet na pinaglalaroan ng iba. Biglang nagulat ang mga sundalo sa loob ng kastilyo at si Clough nang biglang umatake ang isang bahagi ng hukbo ng Roland sa kanilang kuta. Ito ay isang ibang unit ng hukbo na pinamumunuan ni Merren nang walang pahintulot ni Sean. Sa gitna ng kaguluhan ay nagsimulang magdesisyon ang mga sundalo sa loob ng kuta kung papatayin na ba nila ang mga bihag na karaniwang mamamayan, ngunit pinigilan ito ng prinsesa at inutusan niyang palayain ang mga bihag at inilaan ang kanyang sariling buhay kapalit nila. Sa eksaktong sandaling iyon ay lumakad si Merren sa loob ng kuta sa pamamagitan ng pangunahing pasukan at agad na pinatay ang lahat ng tao sa loob. Nakapagtakas si Lady Noan at ang kanyang tagapayo na si Salol pero sa kanilang pagtakas, natuklasan ni Lady Noan na pinaplano ni Salol na patayin siya upang makuha ang credit bilang tagapagligtas ng Estebel laban sa revolusyon. Sinubukan niyang tapusin si Noan kaso agad siyang pinatay ni Merren at pinipilas siya sa gitna at dito ay ibinunyag ni Minan na siya ang nagudyok kay Salol na simulan ang pag-aalsa, at ang buong plano ay sinubukan ni Sean na kontrolin sa pamamagitan ng paglalagay kay Clough bilang tagapamahala at layunin niyang palalabasin na nagpakamatay ang prinsesa subalit bago pa niya matapos ang kanyang pagsasalita, dumating si Clough upang protektahan ang prinsesa. Galit na galit si Clough at sumugod siya kay Merren upang singilin siya sa kanyang ginawa, pero pinahinto siya ng prinsesa ilang pulgada bago nito maabot ang mukha ni Merren at sinabi niya na sa halip na patayin ang mga karaniwang mamamayan, susubukan niyang kumbensihin silang sumunod sa pamumuno ng Roland. Ilang oras matapos ang labanan, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Sean sa dami ng namatay, kahit na alam niyang ginawa ni Clough ang lahat upang mabawasan ang mga nasawi at biglang dumating si Iris at sinabi kay Sean ang tungkol sa relic na nahulog ni Reiner, ang mismong artifact na nagbitaw ng dragon sa kung saan. Habang nagmumuni-muni si Sean ay dumating ang isang bantay at nagdala ng bagong impormasyon at dahil dito, agad niyang inutos kay Iris na bumalik at hanapin sina Reiner at Ferris at nag-flashback sa nakaraan, ipinakita kung paano lumaki si Reiner bilang isang ulila sa isang larangan ng digmaan. Inampon siya ng isang grupo ng mga bandido at napilitang magnakaw mula sa mga bangkay upang mabuhay halos kasabay ng pag-alis niya. Agad na natagpuan ni Iris sina Ferris at Reiner ngunit sa halip na ibigay ang liham mula kay Sean, itinapon lang niya ito at inutusan sila na imbestigahan ang insidente ng dragon. Dahil sa maling impormasyon ay naisip ni Ferris at Reiner na nagdulot ng matinding pagkalipol ng dragon, maraming inosenteng taga-nayon ang namatay at ang orihinal na mensahe ni Sean ay kabaligtaran at sinabi niyang huwag na huwag silang pupunta roon anuman ang mangyari.
Subalit dahil sa maling utos na natanggap mula kay Iris ay dumiretso sina Ferris at Reiner sa kagubatan kung saan huling nakita ang dragon. Pagdating nila ay tumambad sa kanila ang mga nagkalat na bangkay at sa kanilang pagsisiyasat ay nakita nila ang dalawang magkapatid na may pink na buhok na si Sui at Ko, na tila walang pakialam at nakatambay lang sa gitna ng mga patay. Napagtanto ni Ferris at Reiner na sila pala ang nagturo sa squadron ni Captain Milk kung saan sila naruroon upang mailalayo sila mula sa relic. Ibinunyag ng dalawa na nangongolekta rin sila ng mga hero relics kaya't nais nilang alisin ang mga hadlang sa kanilang landas. Nagkaroon ng mabilis na labanan kung saan ipinakita ni Reiner ang kanyang Alpha Stigma. Sa kalagitnaan ng laban ay kinuha ni Sui ang dagger relic na itinapon ni Reiner noon at ito ang parehong artifact na nagpatawag ng dragon at sa lahat ng gulat, isinaksak ito ni Sui sa kanyang sariling braso dahilan upang mag-transform ang kanyang braso sa ulo ng dragon. Ipinahayag ni Sui na ang dragon ay hindi talaga isang ligaw na halimaw at sila mismo ang pumatay sa mga taga-nayon gamit ang relic na ito at bukod pa rito, ibinunyag niya na may isa pa siyang relic na isang artifact na kayang pigilan ang lahat ng mahika. Sinabi niyang obsessed siya sa Alpha Stigma Eye Crystals, kaya't gusto niyang mapapagalit si Reiner upang magwala ito at magamit ang buong lakas ng kanyang mata, kaya't maaari niyang kunin ang mga ito. Sinubukan ni Reiner na pigilan ang kanyang Alpha Stigma ngunit nabigo, nagsimula siyang magwala at lumulutang sa ere na topless at sumasabog ang lahat ng makita niya. Ginamit ni Sui ang kanyang Almo relic upang pigilan ang mahika ni Reiner, pero hindi ito epektibo at agad lang siyang tinesta ni Reiner na parang wala lang. Dahil dito ay natakot sina Sui at Ko at mabilis na tumakas at habang si Reiner ay tuluyang nawalan ng kontrol, winawasak ang lahat sa paligid niya at habang nagaganap ang pagsabog ng kanyang kapangyarihan, nag-flashback si Reiner sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang panahon noong akala niyang magiging masaya siya kasama ang mga bandido na umampon sa kanya, pero biglang dumating ang mga sundalo at pinatay ang lahat ng kanyang bagong pamilya at sa sobrang galit niya noon, pinatay niya rin ang mga sundalong iyon sa isang nakakabaliw na pagbawi. Binalik sa kasalukuyan ay tinangkang labanan ni Ferris si Reiner kaso seryoso itong balak siyang patayin at wasakin ang lahat. Sa kabila nito ay hinarap siya ni Ferris at sinabing hindi siya isang halimaw at ipinahayag niya na hindi siya iiwas sa susunod na energy blast na ipapadala ni Reiner, para lamang gisingin ang kanyang konsensya at pigilan ang kanyang pagwawala. Hiniling ni Ferris kay Reiner na magising at bumalik sa sarili at sinabi niyang hindi siya isang halimaw at siya ang kanyang kasosyo at lingkod. Nagkaroon ng labanan sa loob ng isipan ni Reiner dahil ang kanyang katawan ay gusto niyang patayin si Ferris, habang ang kanyang konsensya ay sinusubukan na ipikit ang kanyang mga mata upang mawala ang Alpha Stigma. Sa huli ay nahawakan ni Ferris ang mukha ni Reiner at pinilit siyang ipikit ang kanyang mga mata, dahilan upang tuluyan niyang mapigilan ang kanyang sarili matapos ang kanyang walang awang pagsabog ng kapangyarihan. Pagbalik niya sa sarili ay nalugmok si Reiner sa matinding depresyon at napagtatantong sinubukan niyang patayin si Ferris. Sa sobrang pagsisisi ay sinabi niyang tapos na ang kanilang paglalakbay at kailangan na nilang bumalik sa Roland dahil hindi na siya ligtas kasama ni Ferris. Pero sa halip na sumang-ayon ay tinuya siya ni Ferris at sinabing, isang lalaking walang silbi na ni hindi kayang pumatay ng isang babae at hindi maaaring matawag na isang halimaw at matapos nito, hinaya niya siyang kumain ng dumplings. Samantala sa kabisera ay binabasa ni Sean ang buong ulat ng insidente nang dumating si Asina sa kanyang opisina, sinabi niyang masyado siyang seryoso at dapat mag-relax kahit minsan. Maya-maya ay dumating si Clough at isa pang lingkod upang sabihin kay Asina na kailangan niyang pigilan si Sean sa sobrang pagtatrabaho, dahil baka mamatay ito sa sobrang pagod at di nagtagal, dumating si Lady Noan at sinabi niyang napakaganda ng kanyang pananatili sa kabisera. Bilang sagot ay ibinigay ni Sean si Clough bilang kanyang personal na gabay dahil halata namang gusto nila ang isa't isa at pagkaalis nila, dumating si Meryn at nagsimula silang mag-usap tungkol sa lumalalang sitwasyon sa kontinente. Isiniwalat ni Meryn na may isang maliit na bansa sa hilaga at ito ang Gerar na unti-unting lumalakas at sinasakop ang maliliit na kaharian sa paligid nito. Ipinahayag niya ang kanyang paniniwala na kinakailangan na ng isang political purge upang maalis ang tiwaling Maharlika. Makalipas ang ilang oras ay pumunta si Meryn kay Duke Steerd at ipinakitang kunwari ay kakampi siya laban kay Sean. Dahil dito ay masayang tinanggap siya ng Duke at nais siyang mapasama sa kanilang kilusan at sa isang iglap, binaliktad ni Minan ang sitwasyon at sinabi kay Duke Steerd na kailangan niyang mamili,
sumuporta sa makatarungang hari o manatili sa bulok na sistema ng Maharlika. Alam ng duke na nasa peligro ang kanyang buhay kaya't halos hindi siya makagalaw sa takot, samantala matapos ihatid ni Clough si Lady Noan pabalik sa Roland Royal Reception Hall, nag-usap sila tungkol sa kung gaano kaganda ang kalangitan. Pagkatapos ay umalis na si Clough gamit ang karwahe at habang si Lady Noan ay pumasok sa madilim na pasilyo ng kastilyo, biglang inambush siya ng mga nakamaskarang kalalakihan at hinuhubaran siya ng mga ito na may masamang balak. Pero bago pa sila makagawa ng anuman ay biglang naramdaman ni Clough na nasa panganib siya. Pinatigil niya ang kanyang karwahe at bumalik sa kastilyo at handang labanan ang mga umaatake, dahil sa kanyang pagiging isang napaka-overpowered na spellcaster kahit sugatan ay napuksan ni Clough ang lahat ng mga salarin. Dahil sa insidenteng ito ay agad na kinausap ni Sean at Meryn ang isa't isa at pinag-uusapan kung ano ang magiging susunod nilang hakbang. Napakaraming problema ang idinudulot ng mga Maharlika kaya't kailangan nilang matukoy kung si Minan ay may kinalaman sa pag-atake, ngunit agad na itinanggi ni Minan ang anumang partisipasyon niya rito. Samantala patuloy sa paglalakbay sina Ferris at Reiner na naghahanap ng isang bayan na tinatawag na Ret, sa kanilang paghahanap ay nakarinig sila ng sigaw at nakita ang isang batang babae na inaapi ng dalawang walang kwentang lalaki. Sumugod sila upang iligtas ang bata na agad na nagsabi sa kanila na pinatay ang kanyang mga magulang at kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan na si Ara. Ayon sa bata ay hindi halimaw si Ara at sa halip ay sinubukan lang niyang gamitin ang kanyang mahika upang protektahan siya pero dahil dito, kinuha siya ng Panginoon ng kanilang nayon at dinala ng mga sundalo. Napagtanto ni Reiner at Ferris na maaaring si Ara ay isa ring may alpha stigma eyes kaya't nangako silang hahanapin at ililigtas siya. Ilang oras matapos ito ay natunton ni Reiner at Ferris ang lokasyon ni Ara at iginapos siya sa isang malaking kahoy na poste, parang isang baboy na nakahanda para maletsyon. Binabantayan siya ng mga Magic Knights sa hangganan ng imperyo ng Roland at handa nang umatake sina Reiner at Ferris, pero pinag-aaralan muna nila ang sitwasyon at sa kabisera ay itinaas ni Sean ang ranggo ng lahat ng kanyang mga general kasama na si Clough, na hindi natuwa na siya ngayon ay isang field marshal. Iniisip niyang maaaring maging provocation ito sa mga anti-king faction na lalo na't si Sean mismo ay isang mababang uri ng mamamayan at ngayon ay nagtatalaga rin ng mga mababang uri ng sundalo sa matataas na posisyon. Habang pinag-uusapan nila kung paano lumalakas ang Gerar Empire at nilalamon ang mga maliliit na kaharian sa paligid nito, ibinunyag ni Sean at Meryn ang kanilang plano para sa isang malawakan na pag-alis ng mga tiwaling Maharlika. Sinabi ni Sean na bibigyan muna niya sila ng isang huling pagkakataon upang lumipat sa kanyang panig, upang mas maraming buhay ang mailigtas kaso kung hindi sila susunod, mapipilitan siyang kumilos at sisimulan na ang madugong pagpatay. Lahat ng general ay sumang-ayon at napaluhod sa harap ng hari pero sa isip ni Meryn, alam niyang ang paraan ni Sean ay maaaring magdulot ng mas maraming dugo kaysa sa kanyang inaakala, kaso gagawin niya ang lahat upang maibsan ang kaguluhan. Sa kabilang banda si Captain Milk at ang kanyang squadron ay nakikipagpulong kay Major Miller, humihingi ng paumanhin sa kanilang napakalaking pagkatalo laban kay Reiner at aminado silang wala silang laban sa lakas nito at sa kabila nito, muli silang inatasan ng Major upang bantayan si Reiner kahit alam niyang medyo wala rin silang silbi. Samantala ay nanatili si Locke upang makipag-usap kay Major Miller na inihayag ang kanyang matinding galit sa Maharlika, lalo na sa kung paano nila tinrato si Captain Milk noong siya ay inampon. Sa kabilang dako ay nakarating na sina Reiner at Ferris sa kampo ng mga Magic Knights at mga pari na kung saan pinapahirapan si Ara. Ang mahihirap na sitwasyon ng bata ay naging mas matindi pa nang pinatay nila ang kanyang ina sa harap niya at malubhang binugbog ang kanyang ama, layunin nilang itulak siya sa bingit ng pagkabaliw upang maangkin ang kanyang mga mata. Kahit anong pilit ni Ferris na magplano muna at sobrang galit na si Reiner at agad na sumugod laban sa lahat ng Magic Knights, habang nakikipaglaban sina Reiner at Ferris sa mga Magic Knights at mga pari, nagawang marating ni Reiner ang ama ng bata at sinabihan na palayain ito upang agad silang makatakas. Habang gumagapang ang ama ni Arl papalapit upang palayain siya ay bigla siyang tinutuhog ng isang pari gamit ang isang napakalaking sibat. Dahil dito ay tuluyang nagwala ang bata at pinunit ang kanyang mga gapos at nagsimulang maglabas ng kakaibang enerhiya. Mabuti na lang ay agad na nakalapit si Reiner sa kanya at ipinipikit ang kanyang mga mata bago pa siya tuluyang mawala sa sarili na dahilan upang mahulog ito sa mahimbing na tulog.
samantala na nagsimula ng humahabol ang mga pari at Magic Knights kasama ang kanilang mga karagdagang puwersa. Karga nila ang natutulog na si Arl sa kanilang likuran at habang mabilis silang tumakas at matapos makahanap ng saglit na pahinga, biglang hinahatak ni Ferris ang isang napakalaking karwahe mula kung saan upang mas mapabilis ang kanilang pagtakas. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay naiwan niya si Reiner kaya't napilitan itong habulin siya na parang isang tapat na aso at sa parehong oras, abala si King Sean sa walang katapusang gawain na halos wala na siyang oras kahit para kumain. Halos maiyak si Porren at ang kanyang lingkod dahil sa pag-aalala na baka mamatay ito sa sobrang trabaho. Sa huli ay napilitan si Sean na kumain kaso napansin niyang kakaiba ang kapayapaan sa paligid na kung saan masyadong tahimik ang lahat. Samantala si Minan ay nag-organisa ng isang napakalaking ball para sa lahat ng Maharlika na sumusuporta sa anti-King faction. Ang kanyang ampon na ama mismo ang nag-host ng event. Sa gitna ng piging ay nagsimulang magtalumpati ang kanyang ama na sinasabing hindi karapat-dapat si Sean bilang hari at dapat na siyang patayin. Sa isang sulok ay unti-unting lumabas sa eksena ang duke na dati nang nakikipagsabwatan kay Meryn, tila naaamoy na niya ang isang hindi magandang mangyayari. Ilang saglit lang ang lumipas ay isinara ni Meryn ang lahat ng pintuan, saka ipinaalam sa lahat na papatayin niya silang lahat sa mismong sandaling iyon at walang nagawa ang mga Maharlikang nagplano ng pag-aalsa at isa-isa silang nilipol ni Meryn sa loob lamang ng ilang segundo, walang kahit anong pag-alinlangan. Nagulat ang ama ni Minan at hindi makapaniwala na pati siya ay isasama sa pagpatay, kaso tinapos siya ni Meryn sa isang iglap at walang pag-alinlangan at walang habag. Matapos ang madugong pangyayari nagbalik ang duke na masaya na at nalampasan niya ang lahat ng kaguluhan at naging matagumpay ang plano. Subalit sa kanyang pagpasok sa silid ay isang biglaang hiwa ng espada ang dumadapo sa kanyang leeg, dahilan upang matanggal ang kanyang ulo sa kanyang katawan, ang may kagagawan na isang lalaking may pink na buhok na kakapasok lang sa silid. Si Ven na isang matalino na spy ay agad na napansin na ang estrangherong ito ay galing sa Hilaga. Batay sa kanyang kulay ng buhok at sa isang iglap ay natuklasan nilang ang lalaking ito ay may eksaktong kabaligtarang kapangyarihan ni Meryn, na kung saan kontrolado niya ang mga halimaw ng liwanag. Punong-puno ng kumpiyansa si Meryn at iniisip niyang hindi siya matatalo dahil ang pagcast ng anumang spell ng pink-haired dude na ito ay agad na magbubunyag ng kanyang pinagmulan, ngunit may alas si Lur at ito ang pink-haired warrior at ipinakilala niya si Maple na isang espesyal na kristal at agad itong inihagis sa hangin. Sa reflex ay nagsimulang protektahan ni Meryn ang kanyang sarili na dahilan upang magkaroon si Lur ng sapat na oras upang mabilis na makatakas palabas ng silid, halos tanggapin na ni Minan ang kanyang kapalaran na masunog siya ng kakaibang asol na apoy nang biglang sumabog ang pintuan at pumasok si Clough, niligtas siya sa tamang sandali. Agad silang nagsimula sa habulan upang mahuli si Lur kaso sa huli ay nagawang makatakas ng lalaki. Habang nag-uusap sina Minan at Clough na binanggit nito na nasa utos siya ni Sean at pareho nilang napagtanto na may masama na plano na namumuo sa kaharian. Samantala habang relax lang si Sean sa kanyang trono ay dalawang lightning beasts ang biglang lumitaw at sumugod upang patayin siya, ngunit bago pa sila makalapit ay lumabas mula sa anino si Lucille at sinabing masyado siyang overpowered para tablan ng mga halimaw na ito, dahil dito ay tumakas ang pink-haired warrior na parang isang duwag. Nalaman na ang lalaking may pink na buhok ay isang kasama ni Nasui at Ko at ito ang magkapatid na lumaban kay Reiner noon, ngayon ay sinusubukan nilang kumbansihin ang hari ng Roland na sumanib sa Gerard Kingdom at ang kanilang susunod na destinasyon ay sa Rift Village, ang eksaktong lugar na pupuntahan din nina Reiner at Ferris. Nag-flashback sa 2 taon na ang nakalipas noong nasa military academy pa sila, si Kefir noon ay tinitingala ng lahat bilang isang napakagandang babae. Pero ang tanging mahalaga sa kanya ay si Reiner. Ibinunyag na noong 14 na taong gulang pa lamang siya at habang naglalakad siya sa bayan kasama ang kanyang 2 kapatid, hinuli sila ng Magic Knights ng Roland at pinatay nila ang kanyang nakatatandang kapatid at dinukot naman ang bunso niyang kapatid, at siya mismo ay pinilit na maging isang spy. Sa kasalukuyan si Kefir ay isang sundalo para sa Stole at habang nasa mga guho ng isang nayo na literal na binobomba ng Gerar Empire, nais niyang makahanap ng impormasyon tungkol sa Alpha Stigma kaya't sinagip niya ang 2 bata, ngunit siya naman ay nahuli ng pink-haired king ng Gerar at ito si Riffle Edia. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Kefir na kinasusuklaman niya ang digmaan at sumagot si Riffle na pareho ang kanyang nararamdaman, ibinunyag niyang kinamumuhian niya ang pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay,
pero habang may mga bansa ay hindi mawawala ang digmaan. Ang kanyang layunin ay bawasan ang mga nasasawi hanggat maaari at dala ang kanyang banal na espada. Sinabihan siyang kailangan nitong isang sakripisyo upang ma-activate at agad na ibinigay ni Riffle ang kanyang kaliwang mata, at sa sandaling iyon ay sinira niya ang isang buong bundok pati na rin ang 10,000 sundalo sa isang iglap. Napag-alaman ni Kefir mula sa kanyang mga sundalo na bawat beses na ginamit ng hari ang kanyang espada, may sinasakripisyo siya at dati na niyang isinakripisyo ang kanyang pangamoy, ang kanyang kanang binti at ngayon pati na rin ang kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ay inalok siya ni Riffle na sumama sa kanyang panig at sinabi niya na balang araw ay tuparin niya ang kanyang pangako na sumanib sa kanya, pero hindi pa ngayon na kailangan niya munang alamin ang buong katotohanan tungkol sa Alpha Stigma. Samantala si Clough ay pilit na nagmamakaawa kay Sean na alisin siya sa pagiging Field Marshal, pero kahit si Meryn ay sumang-ayon na siya ang pinakaangkop para sa posisyong ito. Binigyan siya ni Sean ng isang napakahirap na misyon ang muling pagsasama ng Estabel Army sa regular na hukbo ng Roland. Nakikita niya itong halos imposibleng gawin dahil maraming tao mula sa Estabel ang matindi pa rin ang galit kay Sean at sa kaharian ng Roland. Sa huli ay napagtanto ni Sean na ang pinakamahusay na paraan upang maayos ito ay gamitin ang suporta ni Lady Noan at ang kanyang malapit na ugnayan kay Clough. Sa eksaktong sandaling iyon ay dumating si Lady Noan sa silid at agad niyang naintindihan ang plano. Buong puso siyang sumang-ayon na tumulong. Ibinunyag din ni Sean ang tungkol kay Kefir at kung paano siya naging isang dobleng ahente. Alam niyang masakit ito para kay Kefir at malamang ay bumigay ang kanyang puso noong pinagtaksilan niya sila. Bagamat iniisip ng iba na kinasusuklaman ni Sean ang Estabel at ang totoo dahil dito ay mas lalo niyang minahal ang Estabel, kaya't hindi niya hahayaang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Estabel at Roland hanggat siya ang hari. Samantala sinabi ni Ven kay Sean na pupunta siya sa Runa Empire upang siyasatin ang posibleng koneksyon ni Duke Steerd sa mga maharlika ng Runa. Nagbiro si Sean at sinabing huwag siyang magpapapatay at sa kabilang banda, sina Reiner at Ferris ay nagtungo sa maliit na bayan ng Ret upang iligtas si Kuko at ito ang batang babae na nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol kay Arel. Pagdating nila sa bahay kung saan nakakulong si Kuko ay biglang lumabas mula sa likuran ng gusali sina Sui at Ko. Sinimulan nilang labanan sina Reiner at Ferris at habang naglalaban, ipinaliwanag nila na labis silang interesado sa Alpha Stigma ni Reiner dahil hindi dapat posible na bumalik sa sarili ang isang tao matapos ma-activate ang sumpang mata. Subalit si Reiner ay nagawa na ito ng 2 beses kaya't nais nilang pag-aralan at subukan ang kanyang kakayahan at bukod pa rito, gusto rin nilang makita ang buong kakayahan ni Arel dahil siya rin ay isang Alpha Stigma user. Sa kalagitnaan ng laban ay dumating ang mga sundalo ng Runa Empire at sumali sa gulo, dahil dito ay napilitang tumakas sina Reiner, Sui at Ko, habang naiwan si Ferris upang pigilan ang mga sundalo. Bilang pabaon na insulto ay sinabi ni Sui kay Reiner na ang totoong lokasyon ni Kuko ay nasa isang nobleman's mansion sa rehiyon, samantala sa Runa Empire ay dumating si Minan sa palasyo at nakipagkita sa anak na babae ng hari na si Almer, na bumati sa kanya sa pangalan ng kanyang ama. Ngayon ay kailangan niyang laruin ang papel ng isang detective at alamin kung ano ang tunay na nangyayari. Natuklasan niyang ipinagkanulo ng hari ng Runa ang Roland at pumanig sa Gerar Empire. Hindi lang iyon, siya rin mismo ang nasa likod ng tangkang pagpatay kay Sean at habang naghihintay si Reiner sa karwahe para bumalik si Ferris at walang malay siya na nasa gitna na sila ng isang napakalaking panganib. At sa mismong sandaling iyon ay nagising si Arua at sa una ay labis siyang natakot at nais tumakas, ngunit naalala niya ang lahat ng nangyari at muntik nang bumalik sa kanyang berserk mode, gayunpaman ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Iginiit niya na hindi niya maintindihan kung bakit siya umiiral dahil sa isa siyang halimaw at sumagot si Rare, binanggit niya na dati rin siyang ganoon mag-isip hanggang sa ipakita sa kanya ni Kefir at Ferris na may halaga siya at may dahilan kung bakit siya narito. Ipinaalala rin niya kay Arua na ang huling hiling ng kanyang ama ay para mabuhay siya na hindi para malugmok sa lungkot at depresyon. Pagkatapos ay bumalik si Ferris at dinala si Arua palayo kay Ryder at iniisip na baka maging kakaibang maliit na nilalang ito, sumailalim si Arua sa isang maikling pagsasanay at sabay-sabay silang nagpunta upang sagipin si Kuko ng gabing iyon. Nang makapasok sina Ferris at Rare sa mansyon at agad silang nakipaglaban kina Soy at Su, sinubukan ni Soy na kumbansihin sila na lumipat ng panig kaso masyadong tapat si Reiner sa kanyang hari at hindi niya kailanman ipagkakanulo ito,
Matapos ang matinding labanan ay napilitan sina Ferris at Reiner na ipakalat ang lakas ni Soy kaya't nakapwesto si Arua sa isang tagong pagsalakay upang ibigay ang huling dagok. Gayunpaman ay hindi naging matagumpay ang plano dahil bigla na lang lumundag si Su upang protektahan ang kanyang kapatid gamit ang kanyang malaking katawan. Doon naunawaan ni Soy kung bakit nanginginig sa takot ang mga tao sa sandaling makita nila ang mga mata ng Alpha Stigma, kahit na palagi niyang inisip na wala itong silbi. Dahil sa matinding takot niya sa Alpha Stigma ay ayaw na niyang labanan si Rare kaso sa halip na umatras, bigla siyang nagdesisyong tapusin ang buhay ng batang babae upang sirain ang kumpiyansa at espiritu ni Arua. Sa kabutihang palad ay dumating sa tamang oras ang madilim na halimaw ni Meren at pinutol ang dragon na braso ni Soy. Napansin nilang kahawig ito ng kidlat na halimaw ng kanilang kapatid dahil parehong gumagamit ng katulad na kapangyarihan si Naminan at sinubukan pa niyang tapusin si Soy. Ngunit pinigilan siya ni Reiner. Ayon kay Reiner ang patuloy na pag-aalis ng mga humahadlang sa kanila ay haantong lamang sa madilim na landas, dahil dito ay pinayagan niyang makatakas sina Soy at Su at sinubukan na ipaliwanag ni Ern kay Reiner na inaalis niya ang mga sagabal upang mapaligiran lamang ng mga taong gusto niya. Dagdag pa niya ay magiging kapaki-pakinabang ito kay Reiner dahil sa huli, ang matitira lamang sa kanya ay kapwa Alpha Stigma na hindi huhusga sa kanya at nagpasalamat si Reiner kay Ern sa pagsasagip kay Kuko, ngunit sa huli naisip niya na nakakainis ito at baka isang araw kailangan niyang tapusin ito. Samantala ay muling nagkita sina Kuko at Arua at ang pinakamagandang magagawa ni Reiner ay iwan sila sa Captain Milk Squad, kasabay nito ay nag-uusap sina Sean at Lucille at sinabi ni Sean na sinusubukan niyang tuparin ang pangarap ni Reiner at ng lahat, ngunit nagmumukhang imposible ito araw-araw. Sinagot siya ni Lucille na hindi iyon isang makatotohanan na pangarap ngunit ayaw sumuko ni Sean at patuloy pa ring hinahanap ang paraan para matupad ito at pagbalik mula sa runa. Kinausap ni Meren si Sean at sinabi niyang ang runa ang may kagagawan ng pagtatangkang tapusin ang buhay niya. Dagdag pa niya na hindi niya nagawang makipagkita sa hari dahil nakakulong ito sa isang maliit na kastilyo sa loob ng ari-arian ng Rana. Wala ring opisyal na ebidensya na sumusuporta sila kay Geralt. Dinala rin ni Meren ang balita tungkol sa labanan sa stall na kung saan iniulat na ginamit ni Haring Rafael ng Geralt ang kanyang mahika ng napakalakas at nabura niya ang kalahati ng hukbo ng stall sa isang atake lamang, dahil dito ay nagsimula ng mag-isip siya kung ginagamit na rin ba ng ibang mga bansa ang Hero Rel. Samantala ay napadpad sina Reiner at Ferris sa isang bangka sa gitna ng dagat matapos magkaengkwentro ang grupo ni Captain Milk at si Ferris habang nasa isang bangka sila, habang nag-uusap lang sila tungkol sa buhay at iniisip ang mga pinakamalalalim na misteryo nito, biglang lumitaw ang isang napakalaking tsunami at itinangay sila sa kalahati ng karagatan. Nagising si Reiner sa dalampasigan ngunit hindi niya mahanap ang kahit sino sa kanyang mga kasama at sa tingin niya ay nasa isang isla siya. Hindi nagtagal ay nakita niya si Luke na nagluluto para sa grupo ni Milk na kahit na hindi niya rin mahanap ang iba. Samantala ay naglalakad si Captain Milk nang mag-isa sa kagubatan nang matagpuan niya si Ferris. Napagpasyahan niyang ito na ang tamang oras para umatake ngunit sa halip na makuha ang nais niyang resulta, nauwi lang siya sa paggulong pababa ng burol. Matapos nilang pag-usapan ang tungkol kay Reiner ay napaniwala ni Ferris si Milk sa kanyang mga teorya na si Reiner ay isang weirdo na may 1 bilyong sikretong asawa at anak, at siya talaga ang dapat maparusahan. Habang nag-uusap sina Reiner at Luke tungkol sa kung gaano kagaling si Sean at kung paano sila ang pinakamalaking tagahanga nito, biglang dumating si Milk na galit dahil sa mga di umano'y sikreto ni Reiner tungkol sa kanyang mga asawa at anak. Subalit agad siyang napakalma ni Reiner nang ipaliwanag niyang puro kalokohan lang ang lahat ng iyon at gawa-gawa lang ni Ferris at habang kumakain ang lahat ng isda, si Ferris naman ay dumplings ang kinakain kaya't nagtaka ang lahat kung saan niya nakuha ang mga iyon, ibinunyag niya na nasa hangganan na sila ng Roland at kitang-kita na niya mula roon ang kanyang napakalaking kastilyo. Dahil sawang-sawa na sina Ferris at Reiner sa mga misyon na ibinibigay sa kanila ni Sean at napagdesisyonan nilang tapusin ito at itayo ang sarili nilang kaharian ng dumplings at tulog, kaya't sinimulan nilang lusubin ang kastilyo at habang si Milk ay desperado na humahabol sa kanila upang pigilan sila. Samantala si Cyan ay nasa kalagitnaan ng isang matinding krisis sa kanyang pag-iral sa opisina, pinagdududahan ang lahat at iniisip kung bakit pa siya naging hari sa simula at sa kabutihang palad. Nahinto ang kanyang pagsesenti nang dumating ang isang kasambahay na nagsabi sa kanya na lalo pang umunlad ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Nang makarating sa wakas sina Reiner at Ferris sa kastilyo ay sinimulan nilang magtago sa mga pasilyo upang subukang makalusot papunta sa hari, habang hinahabol sila ng buong grupo ni Milk at napahinto sila sa isa sa mga pasilyo ng walang iba kundi si Clough, na nagsabi na may mga balita tungkol sa isang bagong pagtatangka sa buhay ng hari. Natarante siya at iniisip na may kinalaman ito kina Reiner at Ferris, kaya't nagkunwaring pupunta sa banyo upang makalusot at ituloy ang habulan sa kanila at nang sa wakas ay maaabutan niya sila, itinapat ni Reiner ang kanyang mahika sa kanya at pinapaputok ito pero hindi sa kanya kundi sa mga nakamaskarang mamamatay tao sa likuran niya. Doon lang napagtanto ni Milk na hindi naman talaga nila balak tapusin ang hari, kasabay ng pagsasakatuparan ni Reiner na pwede naman pala niyang hinayaan na lang ang mga nakamaskarang mamamatay tao na gawin ito para sa kanya. Pagpasok ni Sean sa kanyang silid ay malalim pa rin siyang nag-iisip, doon ay nakita niya ang isang kakaibang bagay na hugis Reiner sa ilalim ng kanyang mga kumot, biglang tumalon si Reiner at sinabi sa kanya na habang nasa gitna siya ng dagat at napagtanto niyang lahat ng masamang nangyari sa kanyang buhay ay dahil kay Sean. Kaya't napagdesisyonan niyang maglagay ng isang libro sa itaas ng pinto upang mahulog ito kay Sean at wakasan siya. Sa halip na matarante ay natawa lang si Sean at nagkaharutan sila dahil gusto ni Reiner matulog sa kama niya. Sa eksaktong sandaling iyon ay biglang pumasok sina Ferris at Milk at nagsimulang gumawa ng samot-saring haka-haka kung bakit magkasama sa kama sina Sean at Reiner. Habang nagkakasayahan sila si Minan naman ay malalim na nag-iisip tungkol sa kaharian at sa katotohanang kailangang harapin si Reiner Loop sa susunod na araw. Kinabukasan ay pinipilit ni Ferris si Reiner na bumangon at subukan ang mga bagong dumplings sa bayan. Nang hindi ito tumayo sa loob ng 2 segundo at agad niyang sinabi kay Milk na hinawakan siya ni Reiner, kaya't agad siyang binigyan nito ng isang kidlat at sa isang flashback, ipinakita ang malungkot na kabataan ni Ferris. Hindi niya man lang alam ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig hanggang sa ipinaliwanag ito sa kanya ng kanyang kapatid sa loob ng dojo. Makikita ang kanyang ina na mahigpit siyang sinasanay at tinatawag siyang walang silbi at sa isang matinding pangyayari, nagdesisyon ang kanyang ina na ang tanging paraan para hindi siya maging walang silbi ay ang maligos sa dugo ng kanyang ama. Dahil dito ay itinatali nila siya at hinuhubaran at ang kanyang ama ay handa nang gawin ang isang napakasama na bagay sa kanya, sa kabutihang palad ay dumating si Lusaw sa dojo at sa loob lamang ng 3 segundo at tinapos niya ang buhay ng kanilang mga magulang. Iniligtas ang kanyang kapatid mula sa isang malagim na kapalaran. Pagkalipas ng isang araw ay natulog ulit si Reiner sa kastilyo ng Roland dahil hindi siya makatulog ng maayos sa patuloy na panggugulo nina Ferris at Milk. Habang nagpapahinga siya ay pumasok si Sean sa kanyang silid at sinabi sa kanya na gusto niyang maging tagapagbantay niya sa isang misyon sa labas ng Roland dahil hindi siya mapakali. Ipinaalam din niya kay Reiner na si Aruna na kung saan ito ang bata na may alpha stigma eyes. Pati na rin ang kaibigan niyang si Kuko ay ipinagkatiwala sa pamilya ni Ferris. Bago pa makapagbigay ng karagdagang detalye si Foren tungkol sa misyon ay mabilis na umalis si Reiner. Samantala ay ipinahiram ng isang mataas na opisyal ng Milk Squadron ang isang napakabihirang libro kay Luke, na kailangan niya para sa isang misyon at ang librong ito ay may detalyadong impormasyon tungkol sa mga may alpha stigma. Sa parehong oras sa Gerar ay binabasa rin ni Kefir ang parehong libro kung saan nakasaad na hindi dapat kayang mabuhay ng isang alpha stigma matapos mawala ng kontrol. Makalipas ang ilang araw ay bumisita si Reiner sa mga bata sa kastilyo ng Eyes, kung saan isang butler ang nagbigay sa kanya ng detalyadong paliwanag tungkol sa nakaraan ni Ferris at kung gaano siya kabata nang mawalan siya ng mga magulang. Masayang-masaya ang mga bata nang makita siya ngunit mas interesado si Reiner sa dojo ni Luke. Sinubukan pa niyang tingnan ito gamit ang kanyang alpha stigma ngunit pakiramdam niya ay parang nabure siya. Dahil dito ay inutusan niya si Ara na gawin din ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay at sinunod ito ni Ara kaso wala siyang nakitang kahit anong kakaiba at nang tuluyang mapagod ang mga bata, nagkasundo sina Reiner at Ferris na hindi na nila paprotektahan ang hari. Sa halip ay nagdesisyon silang maghanap na lang ng mas maraming hero relics. Napagkasundoan nilang magkita sa paboritong tindahan ng dumplings ni Ferris kinaumagahan upang kumuha ng mga pagkain para sa kanilang paglalakbay. Dahil nalaman na ni Reiner ang malungkot na nakaraan ni Ferris at labis siyang naantig at nangako siyang siya na ang magdadala ng lahat ng 7 backpack para sa kanya, ngunit sa halip ay dinobol lang ni Ferris ang kabuuang bilang ng mga backpack kaya't umabot ito sa 14.
Nang makatulog na ang lahat ay nagpasya si Reiner na palihim na pumasok sa dojo ni Luke upang alamin kung ano talaga ang bumabagabag sa kanya. Doon ay nakasalubong niya si Lucille na tulad ng isang tunay na kapatid, agad na sinabi sa kanya na hindi niya kailanman makukuha ang kanyang kapatid na si Ferris. Pakiramdam ni Reiner na may kakaiba kay Lucille at nagtaka siya kung bakit ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng hari ay hindi maaaring sumama sa kanya kinabukasan. At higit pa rito ay hindi kailanman makaalis ng Roland at dahil dito ay ginamit niya ang kanyang Alpha Stigma upang suriin kung may sumpa ng paggapos kay Lucille. Hindi natuwa si Lucille dito at agad niyang sinasakal si Reiner na sinasabing hindi kailanman dapat maghalo ang kanilang dugong halimaw sa dugo ni Ferris. Dagdag pa niya na isa siyang halimaw na hindi dapat humawak sa kahit sino kailanman. Kinagabihan habang pauwi ay nakasalubong ni Reiner si Milk na nagbigay sa kanya ng isang espesyal na imbitasyon para sa kanyang kaarawan, isang imbitasyon na isinulat mismo at inayos ni Luke at matapos silang maghiwalay ng daan ay biglang nakidnap si Milk. Pag-uwi ni Reiner ay binasa niya ang imbitasyon at natuklasan niyang hindi ito isang paanyaya kundi isang lihim na utos na tapusin siya kung sakaling mawalan siya ng kontrol sa labas ng bansa. Ang utos na ito ay pinirmahan mismo ng hari at sa puntong iyon ay masayang umalis si Reiner iniiwan ang lahat sa likod. Samantala ay hinihintay siya ni Ferris na handang sumama sa biyahe na may dalang lahat ng 14 na backpack, ngunit nang hindi siya dumating ng matagal at nagpunta siya sa kanyang silid upang tawagin siya, ngunit natagpuan niya itong walang laman. Sa parehong oras ay napansin ng Milk Squadron na wala rin si Captain Milk. Dahil dito ay galit na sumugod si Ferris sa opisina ni Sean na nagtatanong kung nasaan si Reiner. Sinabi pa niya ang plano nilang iwan si Sean at ang misyon bilang escort upang sa halip ay maghanap ng mas maraming hero relics. Iginiit ni Ferris na wala namang kakaiba kay Reiner at parang naglaho lang ito sa manipis na hangin. Ang tanging napansin niya ay dumaan ito sa dojo ni Lucille at dahil dito, nagsimulang sumigaw si Sean kay Lucille na hinihingi ang sagot kung nasaan si Reiner kaso si Lucille ay parang nawawala na rin. Sa sandaling iyon ay pumasok ang Kingsguard at sinabi kay Sean na ipinatawag si Clough patungo sa Estebel upang tapusin ang isang napakalakas na Alpha Stigma na lumitaw, dahil dito ay napaisip silang lahat kung maaaring si Reiner iyon. Habang papunta sa Estebel ay ipinaliwanag kay Clough ang tungkol sa Alpha Stigma na ito. Sinabi nilang mayroon itong itim na buhok at may itim na kasuotan at kumakain ng tao. Agad na naalala ni Clough kung sino ito dahil nakipaglaban na siya sa kanya noong bata pa siya. Samantala si Kafir ay patuloy na nag-aaral tungkol sa kasaysayan ng Gerard pati na rin ang tungkol sa iba't ibang uri ng mahikang mata. Natuklasan niya na may 3 uri ng mahiwagang mata at ito ang Ecrypt, na nagbibigay kakayahan sa gumagamit na makita ang panaginip ng iba. Ang pangalawa ay ang Hadda, kung saan may kakayahang lumamon ng tao at ang pangatlo ay ang Alpha Stigma na may kakayahang basahin, suriin at kopyahin ang lahat ng mahika sa isang iglap at labis siyang nalito kung anong uri ng Alpha Stigma ang mayroon si Reiner, dahil hindi ito tumutugma sa alinman sa 3 kategorya sa aklat. Sa hindi inaasahang pagkakataon at lumitaw si Haring Rifle at sinabing inaalam lang niya ang pangalan ni Kafir upang malaman kung ano ang pangalan ng babaeng kanyang minamahal. Pagdating sa Estebel ay kinumpirma ni Clough na ang mahiwagang gumagamit ng mata ay siyang ang parehong kalaban na kanyang naaalala mula pagkabata. Inihanda niya ang kanyang hukbo na sabik na sa pagkakataong talunin ang taong matagal na niyang gustong labanan, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na pagsamasamahin ang lahat ng kanilang mahika at salakayin ito ng sabay-sabay, gayunpaman ay madaling inabsorb ng nilalang ang lahat ng mahika at pagkatapos ay sinimulang lumunin ang mga sundalo upang magpagaling pa. Mabilis na naghanda si Clough para sa isang laban ng isa sa isa at laking gulat niya nang maalala pa siya ng kalaban mula noong bata pa siya. Tumalon si Clough upang umatake gamit ang kanyang makapangyarihang braso ng mahika, ngunit sa isang iglap ay pinunit ito ng kalaban mula sa kanyang katawan. Agad na nanlumo ang hukbo na labis ang kanilang panghihina matapos makita ang kanilang pinuno at pinakamalakas na mahikiro na natalo sa loob lamang ng 3 segundo. Nais ni Clough na manatili at lumaban upang bigyan ng oras ang iba na makatakas, ngunit hinahatak siya ng kanyang mga sundalo at nagsagawa sila ng diversion upang iligtas ang lahat. Samantala ay patuloy pa ring hinahanap ng Milk Squadron si Captain Milk at habang naglalakad si Luke, natisod siya sa ilang walang kwentang lalaki na nag-aangkin na kinidnap nila si Milk, ngunit agad niyang nalaman na puro kalokohan lang ito at si Mirren ang totoong may plano ng lahat. Lumabas si Mirren mula sa dilim matapos mapabagsak ni Luke ang mga walang silbing tauhan niya,
Iniisip ni Vern na madali niyang matatalo si Locke at iniutos sa kanya na tapusin si Reiner, pero mabilis na ginamit ni Locke ang kanyang magic strings para itali si Mirren sa loob lang ng ilang segundo. Samantala ay nagising si Reiner sa isang random na inn na natagpuan niya habang naglalakbay. Napapanaginipan niya ang kanyang mga magulang na kung paano ang kanyang ama ay nagmula sa dugong maharlika at kung paanong sandaling naging maayos ang lahat. Bago ito biglang naglaho at napalitan ng isang napakalaking lawa ng dugo at matapos basahin muli ang utos ni Sean, napagtanto niya na hindi siya kailanman maaaring pumanig sa kahit sino dahil isa lamang siyang halimaw. Sa kabisera ay handa nang umalis si Sean upang sumama kay Clough sa Estebel kaso bago pa siya makaalis, nakatanggap siya ng balita na malubhang nasugatan si Clough at napilitang umatras ang buong hukbo upang muling lumaban sa ibang araw. Samantala sa hardin ng House Ice ay sinusubukan ni Iris na pasayahin si Ferris sa pamamagitan ng pag-aalok ng dumplings, ngunit hindi ito umobra dahil labis siyang nalulungkot sa pagkawala ni Reiner at hinarap niya ang kanyang kapatid, ngunit agad nitong sinabi na wala siyang ginawa para mapapalaya si Reiner at binigyan lang niya ito ng babala kung paano ito dapat kumilos patungo kay Ferris. Lalo itong nagpagalit kay Ferris kaya't napagdesisyonan niyang hanapin si Reiner at bugbugin ito dahil iniwan siya nito. Sa Estebel ay dumating sina Lady Noah at Sean upang makausap si Clough, na kinumpirma na ang kalaban nila ay siyang ang parehong tao na nagpabagsak sa kanyang buong squad noon. Nagpasya si Sean na lumaban gamit ang isang bagong estratehiya at sinimulan niyang hikayatin ang mga sundalo upang bumangon muli ang kanilang moral, habang nagmumuni-muni si Reiner sa kanyang silid sa isang inn at halos hindi man lang ginagalaw ang kanyang pagkain. Biglang pumasok si Ferris na parang may lakas ng 1,000,000 toro at sinira ang buong lugar, binugbog siya ng walang awa na tulad ng kanyang balak gawin. Hindi lumaban si Reiner at sa halip ay tinawag niyang isang assassin si Ferris, na inutusan ng elite upang tapusin siya at labis itong ikinagalit ni Ferris, kaya humingi ng tawad si Reiner at sinabing alam niyang hindi siya kailanman kayang patayin nito. Habang nag-uusap sila ay biglang lumitaw si Tyr sa inn at agad silang inatake sa loob lamang ng 5 segundo at natalo silang dalawa, habang sinusubukan niyang alamin kung sino sa kanila ang may alpha stigma. Biglang dumating si Sean at ang kanyang hukbo at pinaputukan si Tyr ng mga palaso, dahilan upang makatakas sina Reiner at Ferris na may isang sundalong nagtangkang atakihin siya gamit ang mahika, ngunit pinigilan siya ni Sean dahil alam niyang makakabawi lang ito. Ngunit sa halip na simpleng gumaling at kinain ni Tyr ang isang sundalo at ginamit ito upang muling mabuo ang sarili, tinukso niya si Sean at sinasabing maaari niyang kainin ang lahat upang tuluyang gumaling, pero sumagot si Sean na hindi niya ito gagawin dahil may isang alpha stigma sa paligid na maaaring mawalan ng kontrol at hindi pa siya handang harapin iyon. Nang napagtanto ng mga sundalo na si Reiner ay may alpha stigma at agad nila siyang tinawag na isang halimaw, ginamit ito ni Tyr bilang pagkakataon upang ipakita kay Reiner ang tunay na ugali ng mga tao, kung paano sila palaging takot at mapanghusga. Halos matawag din ni Sean na halimaw si Reiner ngunit sa halip, ay inalok siya ni Tyr na sumama sa kanya dahil pareho silang hindi kayang tanggapin ng sangkatauhan. Iginiit ni Reiner kay Sean na alam niya ang utos na ibinigay nito kay Locke at ito ang patayin siya kung kinakailangan, sinabi rin niyang kasalanan ito ni Sean. Sa halip na lumaban ay ginamit ni Reiner ang kanyang kidlat upang gamutin si Tyr at pagkatapos ay sumama na ito sa kanya, habang nagdiriwang ang mga sundalo ay nakisabay si Sean at sinabi ni Ferris sa kanya na tama si Reiner at hindi ito kasalanan ni Sean, dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin upang protektahan ang kaharian. Sa kabisera habang pinararangalan si Sean bilang isang bayaning hari, binanggit niya sa mga maharlika na ang alpha stigma ay maaaring gamitin bilang sandata. Sinabi rin niya na mayroon silang sarili nilang alpha stigma at si Reiner ay palaging binabantayan ng Milk Squadron na may utos na tapusin siya kung sakaling may mangyaring masama. Habang nakaupo si Sean sa kanyang trono at naalala niya ang kanyang ina sa kanyang huling sandali, kung saan sinabi nitong siya ay isang mabuting bata na ngayon lang niya napagtanto na mali ang kanyang ina at walang kahit anong matamis sa kanya, at wala rin siyang dapat ipagmalaki lalo na ngayon na nag-iisa na lang siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito at sina Haring Raphel at Liz ay nag-uusap tungkol sa dumaraming gumagamit ng time magic na tila bumubuo ng isang anti-Gerard na grupo, habang nakatitig sila sa mga alahas sa kanilang kayamanan pumasok si Hir sa silid at humanga sa mga hiyas. Ipinagmalaki ni Raphel ang kanyang kayamanan at inalok si Hir na bilhin ang anumang naisin niya at pati na rin ipakita ang kanyang mga family jewels,
ngunit agad itong tinanggihan ni Heer at iginiit na hindi niya kailangang tanggapin ang anuman mula sa kanya. Ilang oras matapos iyon habang nasa isang pagpupulong ang hari at ang kanyang mga maharlika, biglang pumasok si Kefir na nakasuot ng bestida na iniwan ni Raphael para sa kanya, agad niyang ipinaalam sa kanya ang hangarin na pakasalan siya. Tumanggi si Kefir sa alok ng kasal at maging si Liz ay hindi sumasang-ayon sa ideya ng pagpapakasal sa isang babaeng hindi man lang niya lubos na kilala. Gayunpaman bago pa nila mapag-usapan ito ng mas malalim ay biglang dumating sina Sui at Kui mula sa labas na halos wala ng buhay si Sui. Sa kanyang huling lakas ay sinabi ni Sui sa hari na inatake siya ng isang taong may parehong uri ng mahika tulad ng kanyang kapatid na si Lur. Idinagdag pa niya na may isang halimaw sa Roland na may hindi pa nakikitang lakas at ang pangalan nito ay Reiner Lot. Napansin ni Liz na tila kilala ni Kefir si Reiner kaya't agad nila siyang ibinilanggo. Samantala ay patuloy pa ring sinusubukan ni Reiner na masanay sa bago niyang buhay at bagong mga kasama, ngunit hindi na niya magawang kainin ang paborito niyang dumplings. Sinabi sa kanya ni Tyr na ang kanyang kakayahan sa mata ay nagising bago pa man siya ipanganak, kaya't iba ang kaso ni Reiner dahil lumaki siya bilang isang normal na tao bago niya natutunang hindi na siya ganoon. Ilang oras ang lumipas ay dinala siya ni Tyr sa kanyang tahanan kung saan nagtago siya ng mga batang may time magic powers. Ipinaliwanag ni Tyr na gusto niyang bumuo ng isang mundo kung saan ang mga batang ito ay maaaring ngumiti ng hindi natatakot. Habang iniisip niya ang nakaraan ay naalala niya kung paano siya halos pinatay ni Lur at Su gamit ang kanilang lightning beasts. Isa sa mga batang naroon ay si Lafre na may kapangyarihan ng Evercrypt ang naging dahilan kung bakit nila natagpuan si Reiner. Ipinahayag ni Lafre na kaya nila siya nahanap ay dahil nakapasok siya sa kanyang panaginip at narinig ang kanyang panaghoy para sa tulong. Matagal na raw niyang pinapanood ang panaginip ni Reiner dahil pakiramdam niya'y kakaiba ito sa lahat ng Alpha Stigma users na nakilala niya. Sa kabila ng lahat ng masamang nangyari sa kanya ang tanging iniisip ni Reiner ay kung gaano niya kamahal ang mga tao at dinala siya ni Lafre doon upang bumuo ng isang ligtas na lugar para sa lahat ng Magic Eye users. Habang sinusubaybayan sila ni Lur mula sa malayong damuhan ay lumabas si Reiner sa gitna ng gabi matapos maramdaman ang isang presensya. At tama nga ang hinala niya na si Loki yon na lihim siyang sinundan upang tapusin siya na alinsunod sa utos ni Haring Shon. Habang nagsisimula silang maglaban ay isang flashback ang nagpakita na minsan nang pinatawad ni Luke si Mirren nang bigyan ng guarantee nito ang kaligtasan ni Milk. Ipinakita rin na ang thread magic ni Luke ay nagmula sa isang hero's relic. Nang tanungin siya ni Mirren kung ano ang kanyang opinyon matapos pagmasdan ng matagal si Haring Shon, sinabi ni Luke na tama ang hangarin nito kaso ang kanyang mga pangarap ay walang iba kundi ilusyon. Sinimulan ni Luke na bugbugin si Reiner, sinasabing wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito dahil hindi na siya karapat-dapat na manatili sa tabi ng hari na lalo na ngayon na ipinagkanulupan niya ang Roland at habang iniiwasan ang ilan sa mga patibong ni Luke, biglang naisip ni Reiner kung dapat na lang niyang hayaan itong tapusin siya. Sa isip niya ay wala namang magmamalasakit kung mawawala ang isang halimaw na tulad niya, biglang lumundag si Ferris at niligtas si Reiner mula kay Luke gamit ang kanyang espada, sinimulan niyang tatapakan si Reiner at parusahan ito dahil sa pag-iwan sa kanila. Habang nangyayari ito ay kailangang protektahan ni Tyr ang mga bata habang nakikipaglaban kay Lur at sa kanyang lightning beasts, tinukso siya ni Lur at pinapaisip kung dapat niyang kainin ang mga bata upang gumaling at magkaroon ng tsansang talunin siya. Habang sina Reiner at Ferris ay patakbong pumapasok sa maliit na bahay upang tumulong at isang lightning beast ang pumatay kay Lafre, na itulak ang lahat papalayo upang isakripisyo ang sarili at nagwala si Puka na isa pang Alpha Stigma user at tumalon si Reiner upang pigilan siya ngunit sa halip, siya ang nakagat ng lightning beast na para bang isa siyang malaking piraso ng karne. Kinuha ni Lur ang kanyang orb na tinatawag na spunkel na ginagamit upang hukayin ang mga kristal, at agad niyang tinapos si Puka na kinuha ang kanyang eye crystals at sina Tyr, Reiner at Ferris ay nagtangkang labanan siya ng magkasama ngunit wala silang laban pati ang ilang bata ay napatay rin ni Lur. Sumali si Luke sa labanan at binigyan ni Ferris si Reiner ng isang matinding pahayag na siya ay kaibigan niya at hindi niya kailanman pakialaman kung ituring man niyang sarili niyang isang halimaw. Nagsimulang umiyak si Reiner at sumabay na rin si Ferris sa iyak at iginigiit na magiging sobrang lungkot niya kung may mangyari kay Reiner.
Sinampal ni Lur si Ferris kaya't nagalit si Reiner at nagwala, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang pigilan ang kanyang madilim na anyo at kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sa halip na gumamit ng pulang mahika ay ginamit niya ang bughaw na mahika upang wasakin ang kristal ni Lur. Tinali siya ni Locke gamit ang kanyang threads at sinubukan ni Reiner na tamaan si Lur gamit ang kanyang kidlat, kaso hindi niya ito natamaan at sa halip ay natamaan niya si Tyr na nakatulong upang gumaling ito at mailigtas ang mga bata. Si Lur mismo ay tumakbo at tinawag si Reiner na solver of all formulas na hindi alam ni Reiner ang ibig sabihin nito. Ngunit tumawa lang si Lur at umalis at ipinaliwanag na hindi pa siya buo at sinabi ni Locke kay Reiner na magkaiba na ang kanilang sitwasyon at relasyon ngayon, kaya iniwan niya na lang sila ni Ferris. Pagkagising ni Reiner binanggit ni Ferris sa kanya na labis siyang nalungkot nang wala siya. Napagkasundoan nilang bumalik sa Roland dahil lumalala ang sitwasyon sa Gerard at bago sila umalis, hiniling ni Reiner kay Ferris na kung sakaling mawalan siya ng kontrol muli ay siya mismo ang dapat tumapos sa kanya. Sa kabisera ay nasa gitna ng krisis si Haring Cyan at iniisip kung paano niya haharapin ang mga problema sa Gerard at kay Reiner. Iginiit sa kanya ni Lusaw na mas mabuti sanang natapos na lang siya ni Locke, dahil mas maraming problema ang lilito ngayon at maaaring muling ipanganak si Reiner matapos siyang mamatay. Subalit matigas ang paninindigan ni Sean na hindi niya tatapusin si Reiner at sa kabila nito ay naguguluhan pa rin siya sa kung ano ang tamang gawin at sa loob ng ilang araw sa Run Territory. Isang grupo ng mga sundalo mula sa Gerard ang lumaban sa isang halos hindi na namamatay na super soldier. Halos hindi nila ito natalo ngunit nang dalhin ang katawan nito kay Haring Riffle, agad niyang napagtanto na ang Roland ay maaaring nagsasagawa ng mga ipinagbabawal na eksperimento sa mahika upang lumikha ng ganitong klaseng Frankenstein soldier. Pagbalik ni Reiner at Ferris sa kabisera ay dumiretso sila sa opisina ng hari na masayang sinalubong sila ni Sean at sa halip na magbigay ng mainit na pagtanggap, binigyan sila ng 74 na toneladang papeles bilang parusa sa kanilang pagtakas. Gusto nilang tapusin siya sa mismong sandaling iyon pero napagtanto ni Ferris na ibinigay niya ang kanyang espada sa mga bantay bago pumasok sa kastilyo. Samantala ay nagising na si Captain Milk at napansin niyang may isang bagay na hindi sinasabi sa kanya ng kanyang squad, pinaghihinalaan niyang may kinalaman ito kay Haring Sean. Dahil dito ay naisip niyang maaaring may nalalaman ang kanyang mga ampon na magulang, kaya pumunta siya sa kanilang mansyon kaso sa kanyang pagdating ay natagpuan niya si Locke, na nagbalita sa kanya na pinatay na ang kanyang mga magulang. Kahit na hindi maganda ang naging pagtrato sa kanya ng mga ito at hindi niya maiwasang magluksa, samantala si Clough ay may bago ng itim na braso at habang nag-uusap sila ni Lady Noah, ipinahayag niyang babalik na siya sa labanan at magsasanay agad. Naging malapit sila sa isa't isa at halos maghalikan pero biglang pumasok ang isang sundalo at sinabing maraming maharlikang kumakalaban kay Sean ang misteryosong pinapatay. Ipinahayag rin ng sundalo na sa pagkakataong ito ay hindi siya ang may simula ng sigalot na ito, sa halip siya mismo ang nangunguna sa isang investigasyon. Samantala sa opisina ng hari si Reiner ay nakaupo pa rin at abala sa pagtapos ng mga papeles habang si Ferris ay lumabas upang bumili ng dumplings. Habang nagtatrabaho ay tinanong ni Sean si Reiner kung iniisip niyang may tsansa ba siyang maging hari kung sakaling may mangyari sa kanya. Mabilis na sumagot si Reiner na hindi siya kailanman magiging hari, lalo na kung hindi siya makakatulog at hindi makakapagnap ng maayos. Habang si Sean ay unti-unting inaantok sa gitna ng kanyang trabaho, nagdesisyon si Reiner na mabilis na umalis upang makahanap ng tahimik na lugar para makapagpahinga. Habang umaalis si Reiner ay nagsimula namang makipagtalo si Sean sa kanyang isa pang personalidad tungkol sa kung mabuti ba o hindi ang pagbabalik ni Reiner at kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya. Maging si Minan ay sumali sa diskusyon at itinutulak ang hari na tuluyan ng tapusin si Reiner, samantala ay natapos na rin ni Varen ang kanyang investigasyon at nakumpirma niyang si Sean mismo ang nagsimula ng pagtatanggal sa mga maharlika isa-isa. Sa kabila nito ay nagawa ni Sean na kontrolin ang kanyang masamang bahagi at nagpa siya na hindi niya tatapusin si Reiner, kahit pa iniisip ni Minan na iyon mismo ang gagawing ganap na hari sa kanya at pagkatapos nito, pinapasok niya si Meryn at sinabi niyang ipapakita niya rito ang tunay na kapangyarihan ng liwanag at dilim. Habang nagliliwanag ang kanyang katawan ay bigla silang nagtawanan na parang dalawang baliw at habang nangyayari ang lahat ng ito ay sinusubukan magpahinga si Reiner sa hardin nang makita niya ang isang pamilyar na anino na naglalakad palapit sa kanya, bigla na lang siyang sinaksak nito sa dibdib at binati ng welcome back.
Habang tinitigan ng estrangherong ito ang katawan ni Reiner sa sahig, lumapit si Lucille at binati siya at tinatawag siyang Duque Liro Ludo, na sa katunayan ay walang iba kundi ang ama ni Reiner. Naniniwala si Lirl na ito na ang perpektong oras para ipakita kay Reiner ang pinto sa loob ng Mojo, ngunit hindi sumasang-ayon si Lucille. Sa huli ay inihagis ni Lirl ang isang hero's relic sa langit na nagdulot ng napakalaking pagsabog ng apoy, mabilis namang nag-teleport si Lucille upang makatakas. Samantala nang makita ni Meren at Sean ang napakalaking apoy ay agad nilang natigil ang kanilang tawanan, iniutos ni Sean kay Meren na agad tapusin si Lirl at nag-init si Meren sa utos na ito na sinasabing may nagbago kay Sean na sa wakas ay naging ganap na siyang hari, ang pinakamahusay na hari na maaari niyang hilingin. Kasabay nito ay biglang nagsimulang umubo si Sean at may lumabas na kakaibang gintong likido mula sa kanyang bibig, muli siyang nakipagdebate sa sarili kung aling personalidad ang dapat magkaroon ng kontrol sa kanyang katawan. Sa isang flashback ay ipinakita kung paano dinala ni Lucille si Sean sa isang napakalaking pinto upang sagutin ang kanyang mga tanong, doon ay tila nakapasok si Sean sa isang espiritual na kasunduan at inangkin ang isa pang espiritu sa kanyang katawan. Ilang oras matapos iyon ay natunton ni Ferris si Lirl at hinarap siya at pinipilit siyang ibalik si Reiner. Sinubukan niya itong labanan kaso ginamit ni Lirl ang isang mabigat na spell upang gawing 3 beses na mas mabigat ang kanyang espada. Iginiit ni Lirl kay Ferris na patay na si Reiner, bago siya tuluyang bugbugin sa loob ng 3.5 segundo at sa ibang mundo, nagising si Reiner na nakapaligid sa kanya ang mga haligi habang nakatayo sa isang lawan ng mapulang tubig. Isang kakaibang lumilipad na nilalang na tinatawag na Alpha ang biglang lumitaw sa itaas niya at sinimulan siyang atakihin, bigla na lang lumitaw ang kanyang ina mula sa sahig at sinabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya nalulungkot na hindi niya nagawang ipakita ito ng sapat. Binigyan siya ng babala ng kanyang ina na agad siyang lumabas sa pamamagitan ng isang pinto bago dumating ang Weaver of All Formulas. Ngunit bago siya makatakbo ay biglang lumitaw muli ang kakaibang nilalang na Alpha at walang kahirap-hirap na nilamon ang kanyang ina. Sa huling sandali ay nagawa ni Reiner na mahanap ang pinto na tinutukoy ng kanyang ina at agad siyang dumaan dito. Sa kabilang panig ay natagpuan niya ang isang maalamat na madilim na bayani mula sa nakaraan na isang nilalang na humihingi ng kanyang tulong. Bigla na lang nagising si Reiner sa kama na para bang wala kahit alinman sa mga nangyari at ang totoo ay katabi pa niya si Ferris habang natutulog. Samantala ay isiniwalat ni Luke kay Milk na hindi kailanman itinigil ni Sean ang mga iligal na eksperimento sa mga tao sa ilalim ng lupa. Naniniwala raw siya na ito ay kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan at labis itong ikinalungkot ni Milk, lalo na habang nakatitig siya sa isa sa mga biktima ng eksperimento na isang taong hindi na niya nagawang iligtas. Habang nangyayari ito si Sean ay nananatili pa rin sa madilim na silid ng kanyang isipan na kung saan nakikipag-usap siya sa kanyang alter ego. Ang isang bahagi niya ay nais iligtas si Reiner na habang ang isa pa ay naniniwalang ang pagtatapos sa kanya ang tanging paraan upang tunay siyang mailigtas. Dahil pagod na ang mabuting bahagi ni Sean at sa lahat ng ito ay sinabihan siya ng kanyang masamang bahagi na maupo na lang at siya na ang kukuha ng kontrol, sa sandaling iyon ay tinanggap ng kanyang alter ego ang trono ng kanyang isipan, na may layuning wakasan si Reiner upang tuluyan siyang mailigtas mula sa kadiliman. Matapos ang labanan sa kanyang isipan ay lumabas si Sean mula sa kanyang opisina at sinalubong siya ni Lucille na tinanong kung anong panig ang pipiliin niya. Kitang-kita sa mukha ni Sean ang determinasyon na wakasan na ang problema ni Reiner, minsan at magpakailanman. Samantala si Reiner at Ferris ay abala pa rin sa opisina ni Sean at natabunan ng tambak na papeles. Halos muntik pang matabunan si Reiner ng bundok ng mga libro at dokumento, kaya kinailangan siyang masampal ni Ferris para lang bumalik sa sarili. Dumating si Sean at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang nalalapit na kaarawan na malapit ng ipagdiwang, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pagdiriwang ay nakatakas naman si Reiner mula sa opisina ni Sean at aksidenteng nabangga si Milk. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil hindi siya nakadalo sa kanyang party ngunit sinabi ni Milk na sa totoo lang, hindi rin naman ito natuloy dahil sa mga pangyayaring naganap at samantala ay nagsasanay naman si Clough gamit ang kanyang bagong braso. Nilapitan siya ni Minan at binigyan ng isang napakahalagang misyon na isang bagay na makakatulong upang maging pinakamasaya ang kaarawan ni Sean at ilang oras ang lumipas. Sina Asina, Clough at Lady Noan ay nagsimulang magplano ng pinakamalaking fireworks sa kasaysayan, dahil hindi pa raw nakakita ng totoong fireworks si Selena.
Ang problema lang walang nagsabi sa kanila na ang malalaking fireworks ay nangangailangan ng mahigit kalahating taon upang may handa, dahil dito ay napilitan silang humanap ng mas madaling solusyon. Habang abala sila sa paghahanda, sina Ferris at Reiner naman ay tinikman ang ilang bagong klase ng dumplings, ngunit pareho nilang napagkasundoan na hindi pa rin ito kasing sarap ng paborito nilang dumplings mula sa Win at Dumplings. Sa kanilang pagkagulat ay nalaman nilang ang dumplings na iyon ay gawa mismo ni Ferris, at doon niya ibinunyag na ang kanyang pangarap ay maging pinakamagaling na dumpling master at pagkatapos nito ay umalis si Reiner, ngunit agad siyang inambush ng buong grupo. Dinala siya sa kagubatan dahil sa hindi niya inaasahang pagkakataon na siya pala ang simpleng solusyon na naisip nila para sa fireworks display. Matapos ang mahabang paghahanda ay lumabas si Haring Sean sa balcony, kung saan 1 bilyong tao ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa likuran niya ay makikita ang napakalaking fireworks na sumasabog sa ibabaw ng mga bundok na mga fireworks na nilikha ni Reiner sa kagubatan. Labis na masaya ang lahat at nagdiriwang para sa kaarawan ni Sean, kahit si Milk ay nakatanggap ng isang maliit na cake bilang pasasalamat. Habang abala ang lahat sa kasayahan at napansin ni Sean na nawawala ang kanyang matagal ng kaibigang si Reiner, kaya't kinuha niya ang kanyang karwahe at nagdesisyong sunduin ito mula sa kagubatan upang makasama sa pagdiriwang. Bago sila bumalik sa kastilyo ay humiling si Sean na dumaan muna sila sa hagdanan kung saan siya nangako noon kay Reiner, ang pangakong bubuo siya ng mundong pinapangarap ni Reiner na maraming taon na ang nakalipas. Habang nasa daan ay gusto na lang ni Reiner na makapagpahinga subalit mukhang may iba pang plano si Sean para sa kanya. Sa kanyang isipan tiyak na ipapagawa na naman siya ng mas maraming paperwork pagbalik nila sa kastilyo. Gusto sanang matulog ni Reiner ng 300 oras ngunit ang pinakamagagawa lang ni Sean ay bigyan siya ng 4 na oras bago siya sunduin muli para gumawa ng mas maraming paperwork. Habang sumisikat ang araw ay naging sentimental si Reiner at iginiit kay Sean na noon ay hindi siya naniniwala na tunay niyang mababago ang bansa at magiging isang dakilang hari, ngunit ngayong nakikita niya ang kasalukuyang sitwasyon masasabi niyang talagang nagawa niya ito, kaso para kay Sean ay hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan at ang nasa isip pa rin niya ay ang lahat ng mga sakripisyong ginawa upang makarating sila sa puntong ito. Hindi matanggap ni Reiner ang ganitong pananaw at sinabihan siya na tunay niyang napabuti ang mundo, na isa siyang mabuting hari at na hindi na niya kailangang pasanin ang lahat ng problema ng mag-isa dahil ngayon ay marami na siyang kaibigan. Kaso bigla na lang nag-take over ang Psycho Sean at agad niyang napagdesisyonang dapat nang matapos si Reiner. Sa isang flashback mula sa sinaunang panahon ng mga demonyo at bayani, ipinakita ang isang maalamat na madilim na bayani na halos matalo ng isang grupo ng mga halimaw. Sa desperasyon ay nakipagkasundo siya sa isang nag-iisang demonyo upang iligtas ang sarili. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naging magkaibigan sila at ang nag-iisang demonyo na tinatawag na All Formulas, na pagkatapos hinate ang kanyang katawan sa dalawa na lumilikha ng dalawang nilalang na ito at ito ay ang The Solver of All Formulas at The Weaver of All Formulas. Sa huli ay naging magkaibigan ang bayani at ang demonyo kaya't ang kanilang kaluluwa at katawan ay halos pinaghalo at naging isa. Balik sa kasalukuyan ay patuloy na nag-uusap sina Reiner at Sean na sinabi ni Reiner na sa kasamaang palad ay hindi pa siya handang matapos hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil hindi niya gustong maiwan si Ferris ng mag-isa. Ipinapaalala niya kay Sean ang pangako niya kay Ferris na kung may tatapos sa kanya at ito dapat iyon, nagkasundo silang kahit sa kabila ng lahat ay magkaibigan pa rin sila, ngunit hindi ito nakapagpigil sa pagsisimula ng laban. Biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga super soldier experiments at sinimulang labanan si Reiner, kasama si Sean at hindi makapaniwala si Reiner na kaya ni Sean bumaba sa ganitong antas, gumamit ng mga nakakasuklam na eksperimento sa tao. Sinagot lang siya ni Sean na ginagawa lang niya kung ano ang kinakailangan at patuloy na hindi maintindihan ni Reiner kung bakit ipinapasan ni Sean ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Ngunit kahit ganoon ay wala siyang pagpipilian kundi lumaban sa kanyang matalik na kaibigan, habang si Sean ay determinado pa rin na tapusin siya. Ibinaling ni Sean ang lahat ng kanyang puwersa laban kay Reiner at sa isang iglap, ang tunay na katauhan ng Psycho Sean ay lumabas na isang espiritu ng madilim na bayani na kanyang pinayagang pumasok sa kanyang katawan maraming taon na ang nakalipas. Lubos nitong kinuha ang kontrol at sa gitna ng dojo ay sinaksak si Reiner gamit ang napakaraming itim na kutsilyo, ngunit ang pinakanakakagulat sa lahat na hindi na siya tinawag bilang Reiner at sa halip, tinawag siya ng madilim na bayani bilang The Lonesome Devil.
Dahil si Reiner ay ang solver of all formulas ay siya ang kalahating bahagi ng nilikha ng Lonesome Devil nang hatiin nito ang kanyang katawan, lumapit si Sean sa kanya at sinusubukan na makain siya upang tuluyang maputol ang koneksyon sa pagitan nila. Sa mismong sandaling dapat silang magsanib ay biglang lumabas mula kay Reiner ang kanyang ina na si Ailuna. Sa isang iglap ay inakala ni Sean na siya si Alpha subalit agad niyang napagtanto na hindi ito totoo. Samantala ay nakita ni Ailuna si Lucille na lumitaw mula sa likuran ni Cyan. Tinawag niya itong The Weaver of All Formulas at ang ibig sabihin nito ay si Lucille pala ang kalahati ng espiritu ng Lonesome Devil, na kasalukuyang nasa loob din ni Reiner na kahit labag sa loob ay tinanong ni Ailuna ang katinoan nina Lucille at Sean. Sinabi niya kay Lucille na hindi pa ito ang tamang oras at inutusan siyang palayain si Reiner kaso sagot ni Lucille, hindi kailanman mawawala ang katinoan ni Sean at iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang napili para sa misyong ito. Napag-alaman na pinili ni Lucille si Sean upang maging reinkarnasyon ng espiritu ng madilim na bayani upang sa wakas ay muling magkasama silang lahat at wasakin ang mundo, isang paraan upang tuluyang maputol ang koneksyong nilikha sa pagitan nila noon pang matagal na panahon. Ilang sandali ang lumipas, si Sean ay nakaupo sa ibabaw ni Reiner kaso hindi niya magawa ang dapat niyang gawin. Muling lumitaw ang kanyang alter ego na Dark Hero kaso pareho silang hindi makapagdesisyon kung ililigtas ba nila o tatapusin na si Reiner. Sa huli ang normal na Sean ay tuluyang nabura at ang Dark Hero na personalidad ay tuluyang nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon, at hindi na siya lumilingon pabalik. Kinabukasan ay nagising si Reiner sa eksaktong parehong kulungan kung saan siya nakulong sa loob ng 2 taon. Sa sulok ng selda ay nandoon pa rin ang gagamba na tila tahimik na nagmamasid sa kanya, habang inihahanda ni Reiner ang isang malakas na spell upang sirain ang kulungan, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya at ang kulungan ay nawasak na at bago pa man siya makapag-react, biglang niyakap siya ni Ferris na umiiyak. Iniisip niyang patay na si Reiner na sinabi ni Ferris at nang sinabi naman ni Sean na tinapos na niya si Reiner, may kakaiba rito na nakangiti ito habang lumuluha ang kanyang mga mata. Sa parehong oras ay ibinunyag ni Ferris ang isang nakakagimbal na katotohanan na kung saan pinatay ni Sean ang lahat ng tao sa nila. Sinabihan niya si Ferris na lumayo sa kanya at huwag nang makipag-ugnayan pa, habang ipinagbubunyi ng buong mundo si Sean bilang isang bayani at hari ay alam nilang may isang bagay na seryosong mali sa kanya at pinalaya ni Ferris si Reiner sa tulong ni Kafir, habang sinimulan nilang lumaban-laban sa malupit na hari at sa bulok na sistema. Nagpadala si Reiner ng mensahe kay Cyan na sinasabing pagsisisihan nito na hindi siya tinapos noon, dahil handa na siya ngayon at pinaghahanda niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan upang lumaban sa kanya at sa kanyang tiwaling pamamahala, habang sinusubukang iligtas ang tunay na Cyan.